Noong araw ng pasukan, nakakita ako ng isang Diyos. Diyos, ibinigay niya sa akin ang 750 na punto sa college entrance exam at 7.5 milyon, alin ang pipiliin mo? Kailangan pa bang mag-isip? Bawat segundong magdadalawang isip ay isang paggalang sa 7.5 milyon. Kapag meron kang 7.5 milyon, sino pa ang magpa-participate sa college entrance exam? Pero pinili ko ang 750 puntos. Dahil isang araw bago ang pagsusulit, nakita ko ang isang post. Tinanong ng may-ari ng post kung alin ang pipiliin, 7.5 milyong cash o perfect score sa pagsusulit. Nang makita ko, isa na namang napakabodong tanong ito. Kaya agad akong kumuha ng keyboard at nagalit. Puro na lang pili. Pumili ka, ibigay mo sa akin. Ngunit hindi ko inasahan na sasabihin ng may-ari ng post na subukan ko na lang pumili. Nang makita ko ito, natawa ako. Kailangan pa bang pumili? Ngayon, ang mga estudyanteng kolehiyo ay parang damo. 75 milyon ay sapat para ipagawa sa 1,000,000 na estudyanteng kolehiyo. Maliban na lang kung kailangan kong makakuha ng perfect score sa pagsusulit. Maging valedictorian ay hindi masama. Mabilis na sumagot ang may-ari ng post basta't pumili. Kailangan makakuha ng perfect score sa pagsusulit. At maaari ka pang makakuha ng bagong kasanayan sa paglutas ng problema. Pero huwag mong sasabihin sa iba. Kung hindi, mawawala ang kakayahan. Nakita ko na ang sinasabi niya ay sobrang mahiwaga. Kaya sinagot ko na lang kung totoo nga. Pinili ko ang perfect score sa college entrance exam. Kung sakaling maging top score ako, lahat ng angka namin ay lalabas para magpasabog ng papuri. Pagkatapos ay binato ko ang cellphone ko. Natutulog na ako. Hanggang sa kinabukasan, binigay ng guro ang mga papel sa pagsusulit. Tumingin lang ako sandali. Biglang nanlambing ang buong katawan ko. Yung mga sagot sa mga tanong na ito, nagsimula nang maglabas ng sobrang bilis mula sa isipan ko. Ang tamang sabi ay, yung mga tanong na dati hindi ko alam. Ngayon tinitingnan ko lang. Diretsong lumalabas sa isip ko ang tamang sagot. Sabay humihina ng mahinhin. Nagsisimula kong mapansin na dati parang aso lang ako na nagkakangkang. Ngayon ay parang isang kaligrapo na sumusulat. Biglang napapikit ang mga mata ko. Siguradong ito ay punto sa papel. Kung hindi, kahit na may tamang sagot na kopyahin, kailangan pa ring bawasan ng simbolikong 1 o 2 puntos. Kaya't sinagot ko ang mga tanong at agad na inabot ang papel. Pagkatapos umalis sa silid ng pagsusulit. Para subukan ang salitang ito, kinuha ko ang papel at panulat. Sinulat ko ang 3 salitang napakagwapo ko. Hindi pa rin matatalo. Sa pamamagitan lamang ng magandang sulat, maari na akong maging kilalang calligrapher. Ang natuklasang ito ay labis akong ikinagala. Sa isang asignaturang wika lang, nagkaroon ako ng ganitong kahusay na kasanayan. Ano ang halaga ng 7.500,000? Sa hapon, nang kumuha ako ng pagsusulit sa matematika, ako ay patuloy na nagpakitang gilas. Bawat tanong ay may daan-daang solusyon sa isip sa isang iglap. Kahit marami sa mga solusyon ay lampas sa aking kaalaman. Talagang hindi ito mga pamamaraang nalalaman sa Blue Planet. Matapos ang pagsusulit sa matematika, ang silid pagsusulitan ay puno ng mga daing. Diyos ko, ang huling tanong. Katatapos ko lang tingnan. Iyon ay tanong sa calculus. Mukhang abnormal ang grupo ng mga nagdisenyo ng mga tanong ngayong taon. Sa susunod na pagsusulit, ako'y magtatagumpay ng mabilis. Maraming kasanayang makakapagbago sa mundo ang pumasok sa isip ko. Nang ako ang unang lumabas ng silid pagsusulit, napamangha ang mga kaklase ko. Akala nila hindi ako sumagot. Ngunit hindi ko pinansin ang mga chismis na yon. Isang misteryosong likod ang naiwan sa silid ng pagsusulit. 2 araw mamaya, 10,000 mahusay na guro ang nakaupo sa harap ng computer. Mabilis na nag-aayos ng mga sagot. Ang pinuno ng pagsusuri sa Timog Kanluran na si Chen Qiu ay patuloy na nag-inspeksyon. Palaging binibigyang diin na walang dapat maging maling hatol. Dahil ang isang maling hatol ay maaaring makaapekto sa buong buhay ng isang bata. Hindi nagtagal matapos ang sinabi. Biglang tumayo ang isang guro sa pagsusuri. Si Chen Qiu ay agad na nagalit, "Anon ginagawa mo? Di ba dapat tahimik?" Si Xia Chaksu, na namamahala sa pagsusuri, ay may nakabiglang ekspresyon, "Ginoong Chen, tingnan mo ito. Sa tingin ko, dapat itong makakuha ng perpektong marka." Agad na nagulat ang lahat. Kakastart lang nito. May perfect score na agad. Si Chen Qiu pa nga ay masusing pinag-aralan ang computer. Isang tingin lang. Nagbago na ang kanyang ekspresyon, ang galing talaga ng sulat na ito. Kahit na ang nilalaman ay parang tae. Bibigyan ko pa rin siya ng 20 puntos. Tumingin ulit sa nilalaman. Si Chen Qiu ay nagkaroon ng goosebumps. Ang estudyanteng ito ay gumamit lamang ng higit sa 1,000 salita. Nailarawan niya ang pag-angat at pagbagsak ng mga pagkain Chino. Bigla siyang sumigaw ng iulat ito. Agad na iulat ito. Baka ito na ang unang perpektong sanaysay ngayong taon na nagmula sa atin. Ilang araw pagkatapos ay nagsimula ang pagsusuri ng mga matematika. May isang guro na biglang sumigaw na may problema sa pagsusulit. Lahat ng sagot ay tama. Ngunit hindi maintindihan ang paraan ng pag-solve. Ang ganitong sitwasyon ay muling nangyari sa natitirang mga guro na nag-check. Hanggang sa nailabas ang mga marka ng pagsusulit. Talaga namang perfect score ako. Pambansang ika. Dahil dito, nagdulot ito ng malaking gulo. Mga estudyante, yumuko at sumigaw sa galit sa langit na bulan. Ako na isang tamad na nag-aaral na parang naglalaro lang tuwing 3 araw. Nalaman ko na pala na sa likod ng aking likod ay isang matinding scholar na nag-aaral ng husto. Pero mas nakakagulat pa kaysa sa mga estudyante ay ang mga propesor sa pagsusuri ng papel. Hindi nila maintindihan. Paano ko nasolusyonan ang mga math problem na ito? Walang katulad na ganitong paraan ng paglutas ng problema sa buong mundo bago ito. Nagmamadali ang mga malalaking tao na ilabas ang kanilang mga cellphone upang mauna sa ibang unibersidad.
Naipadala sa akin ang liham ng pagtanggap. Sa mga sandaling ito, lalo pang naging masigasig ang aking mga magulang. Nakita mo na ba ang balita? Isang estudyanteng nagngangalang Chen Zi ang nakakuha ng perpektong marka. Pareho silang pangalan ng ating anak. Nanghihina akong lumabas ng kwarto. May posibilidad ba na ako itong si Chen Zi? Nang kinuha ko ang cellphone ko para tingnan ang score. Ang score na 750 ay halos nabulag sila. Nagtaka ang tatay ko ng matagal. Bigla siyang tumakbo palabas. Sabi niya, tingnan ko kung sumabog ang puntod natin. Agad kong pinigilan ang mga magulang ko. Sinabi ko rin sa kanila na hindi ako nagbabalak na mag-aral sa kolehiyo. Dahil balak kong mangopya. Pumili ng mga tanong. At ipaalam sa kanila na dapat nilang gawing mas mahirap ang mga tanong. At pagkatapos ay hayagang ipahayag na magpapatuloy ako sa pagsusulit sa susunod na taon. Para sa iba, ang pagsusulit ay para sa liham ng pagtanggap sa kolehiyo. Pero para sa akin, ang college entrance exam ay para mapabuti ang sarili. Basta't makapasok ka sa isang beses na college entrance exam, magkakaroon ka ng kaalaman sa siyensya na kaugnay ng mga tanong. Maging isang nangungunang mathematician o physicist, naalala ko pa ang ilang walang hiya na bansa para pigilan ang aming pag-angat sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng pagsasara. Kung magagawa lang nilang mapanatili ang teknolohiya na nakaharang. Lumabas ang paksa sa pagsusulit sa mataas na paaralan. Di ba't parang lahat ay nalutas na agad? Siyempre, hindi pwedeng sabihin ito sa kahit sino. Pagkatapos kong makasigurong makakapasa sa second year ng college. Dahil doon, pumayag ang mga magulang sa aking plano. Kinabukasan, maraming mamamahayag ang dumagsa. Nais nilang imbestigahan ang lahat tungkol sa akin. Sabay-sabay silang dumating. May ilang leader mula sa mga nangungunang unibersidad sa bansa na nag-uumpisa ng magbatuhan ng mga salita na handang agawin ang atensyon. Nang kami ng aking pamilya ay handang lumabas. Bigla kaming nabigla sa napakaraming tao sa labas. Agad na lumapit ang mga leader at pinalibutan ang aking mga magulang na nag-alok ng mga kondisyon na hindi ka panipaniwala. May mga libreng tuition fee. Pwede ka pang makakuha ng rehistrasyon sa lugar. May mga buwanang subsidy pa na 30,000 para sa gasto sa buhay. Kahit na magdugo ang ilong, hindi sila nagpapahuli. Sinasabi nilang magbibigay sila sa akin ng isang independent na laboratorio. Taunang 300,000 na pondo para sa pananaliksik. At kahit na hindi ako pumunta sa kanilang Southwest College, nandyan pa rin ang pondong ito. Nang lumabas ang salitang ito, naging nagmamadali ang mga tao mula sa dalawang universidad, Jiwu at Shengtang. Aba, may masamang balak ha. Kailangan pa naming pumili ng pera bago ibigay. Pero bigla kang nagsabi na kahit anong mangyari, ibibigay ang pera, ngunit, ang mga sumunod na sinabi ko, ay nagpasigaw sa lahat ng naroroon, mga guro. Nakapagdesisyon na ako. Naulitin ang taon. Ang mga tao ay parang may mga langaw sa isip. Ano bang nangyayari dito? Isang grupo ng mga mamamahayag ang tila na amoy ang malaking balita. Na nagtipon-tipon. Ginoong Chen Zi, bakit mo pinili na talikuran ng kolehiyo kahit ikaw ay nakakuha ng perpektong marka? Biglang lumiwanag ang aking isip. Ito ang hinihintay kong sinabi ng mamamahayag. Dahil sobrang dali ng mga tanong ng grupo ngayong taon. Hindi ko pa naipakita ang kalahating kakayahan ko pero nakakuha na ako ng perpektong marka. Nairekomenda ang panayam. Nagsimula ang sigawan sa buong bansa. Lalo na sa mga estudyanteng magtatapos sa susunod na taon. Diretso akong pinagsabihan at naging trending sa social media. Sira na yata ang taong ito. Hindi ba pwedeng maging tao? At ang mga eksperto sa grupo ng mga tanong ay nagalit. Sobrang yabang naman ito. Akala ba niya ay ganun lang kami? Matapos ang interview, umabot sa 1.5 milyong piso ang premyo mula sa iba't ibang ahensya ng probinsya. Matapos ipalabas ang balita, muling sumabog ang usapin. Maraming netizens ang nagsasabi na alam nila kung bakit hindi ako pumasok sa kolehiyo. Sa aking mga marka, kung mag-review ulit ako next year, di ba makakakuha na naman ako ng milyon? Pero hindi ko pinapansin yung mga bashers sa internet. Dahil gusto kong makipagkita kay Belle at sa mga Brit na kadate ko. Sa school pa lang, may nararamdaman na kami sa isa't isa. Pero hindi pa siya pumayag dahil sa college entrance exam. Ngayon ako ay naging valedictorian ng pagsusulit sa kolehiyo. Kami ay natural na nag-confirm ng aming relasyon. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Dumating ang 2 taon. Sa araw ng pagsusulit. Pagdating sa venue ng pagsusulit, maraming mamamahayag ang gustong makapanayam kay Chen Zi. Sa iyong 2 pagsusulit, anong inaasahan mong makuha? Umiti ako at pilit na kumuha ng perfect score. Lumingon ang reporter at sobrang natuwa. Naisip na niya ang pamagat ng balita. Genius na may perfect score. Sa 2 digmaan, nangako na muli siyang makakakuha ng perfect score sa college entrance exam. Agad na nagsalita ang 2 reporter. Noong nakaraang taon, tinukso mo ang grupo ng mga nagtatalaga ng tanong. Kaya't labis na nagalit ang mga eksperto. Mas mahirap ang mga tanong ngayong taon kumpara sa nakaraang taon. Dahil dito, maraming mga estudyante ang nagrereklamo. Pwede bang magtanong? Mayroon bang hindi pagkakaintindihan? Walang hindi pagkakaintindihan. Hindi ako tumutukoy sa grupo ng mga nagbigay ng tanong. Sinasabi ko na ang lahat ng narito ay basura. Lahat ng mga mamamahayag ay nagalit. Talagang sobrang mayabang ng batang ito. At dahil nakita niyang palaging nakatayo sa tabi ko ang magandang babae, may isang mamamahayag na biglang nagtanong, sinong magandang babae ito sa tabi ni Lu? Hindi ako nagtatago. Hinawakan ko ang kamay ni Inwenwen. At buong puso kong sinabi na siya ang girlfriend ko. Tama nga, iniisip ng mga mamamahayag na ang mga balitang ito ay balita rin. Kumuha ng kamera at mag-click ng ilang beses. Basta't may ganitong larawan. Tataas ang click rate ng balita ng ilang porsyento. Mabilis na nagsimula ang pagsusulit sa kolehiyo. Ang mga iniisip ko ay naging perpektong katotohanan. Kapag natapos kong basahin ang mga tanong, automatikong lalabas ang mga sagot. At wala akong dapat ipag-alala na magkakamali. Kahit ngayon nga,
Nagpalit pa ako ng estilo ng pagsusulat. Isa pa ring kalipunan ng sining ng kaligrapiya na kayang magtatag ng sariling paaralan. Paminsan-minsan ay tinitingnan ng dalawang guro sa pagsusulit ako. Nang makita nilang nagsusulat ako ng mabilis, halos walang tigil. Naging interesado sila. Kaya tumayo ako. Nagsimula nang maglibot sa silid ng pagsusulit. Nang makita ang aking papel sa pagsusulit, halos nawalan siya ng ulirat. Nakatayo siyang naguguluhan. Isang batang 19 taong gulang ay may ganitong kagalingan sa pagsusulat. Ito na ba ang tinatawag na henyo? Nang makita niya ang pamagat ng aking sanaysay, nalaman lang na ito ang lihim ng grupo ng mga tagapagsulat sa taong ito. Hiningi nilang subukan ng mga estudyante na ipagpatuloy ang kwento ng Honglu. At hindi bababa sa 600 na salita. Ang guro sa pagsusulit ay fan din ng Honglu. Alam nilang napakahirap nito. Maraming tao ang sumubok na ipagpatuloy ang kwento, ngunit hindi maihahambing sa orihinal. Malayo ang kulang sa damdamin. Ngunit nakita kong hindi ko man lang naisip at agad akong nagsimula. Ang kanyang mukha ay patuloy na nagbago. Hanggang sa mapuno niya ang papel ng pagsusulit. Ang kanyang puso ay parang kinagat ng pusa, na hindi mapakali. Nang makita ng mga estudyante na maaga akong nagsumite, agad silang nag-rolling eyes. Bakit siya na naman ang kapansin-pansin? Hindi ba siya pwedeng hindi magpakitang gilas? Pagkaraan ng ilang araw, tapos na ang high school entrance exam. Nagsimula na ang trabaho ng grading team. Sa tingin ng lahat ng guro, walang kakayahan na bigyan ng marka ang aking sanaysay. Wala nang magawa kundi i-report ito. Ipasa sa mga eksperto para sa pagsusuri. Matapos tingnan ni Zhang Menglin, isang kilalang figure sa mundo ng panitikan, ang aking papel. Nagmumura ng galit. Ano ang nasa ibaba? Sobrang halata na hindi ito natapos. Bakit naputol dito? Ang estado niya ngayon ay parang gusto na niyang kumagat ng tao. Bilang isang matagal ng tagahanga ng Honglu, may pag-asa na makumpleto ang Honglu. Ngunit ang pagsusulit sa kolehiyo ay nagbigay lamang ng kaunting papel. Agad na pinayuhan ni Chen Qiu ang grupo ng mga taga-suri na kalmahin siya. Ito ay hindi isang pag-aaral ng panitikan. At pagkatapos ay maingat na tinanong si Zhang Menglin. Ano ang tamang score? Walang magawa si Zhang Menglin, na nakadapa sa sofa, at nagbanggit ng perfect score. Ilang araw pagkatapos ay natapos ang pagsusuri. At lumabas na ang resulta ng pagsusulit sa kolehiyo. Sobrang nagulat ako na muli akong naging top score sa National College Entrance Exam. Maraming netizens ang nagsasabi na may katiwalian. Kung mag-imbestiga, ituloy nila ang pagsusulat ng mga gawa tulad ng Dream of the Red Chamber. Paano naman may makakakuha ng perfect score sa isang ganitong klase ng panitikan? Humihingi sila na ipakita ang aking sanaysay. Sa ganitong sitwasyon, direktang inilabas ng kagawaran ng edukasyon ang aking sanaysay. Pagkatapos lumabas ang artikulo, mabilis na itong na-share sa iba't ibang platform. Nabigla ang mga netizens nang makita ito. Ito ay isang 19 taong gulang na kabataan na nakasulat nito. Maraming fans ng Hong Lumeng ang nanliliit sa akin para sa sequel. Matagal nilang hinihintay ang sandaling ito. Mabilis na nagbago ang opinyon sa online. Maraming fans ng Hong Lumeng ang nag-aaway sa mga trolls. Ang sining ng pagsusulat na ito ay isang sariling estilo. Kung ito ay sa sinaunang panahon, tiyak na magkakaroon ng isa pang banal na manunulat. At ang nagdala sa bagay na ito sa rurok ay si Zhang Menglin ng Red Mansion Dream Association na nagdala ng mga mamamahayag sa aking pintuan. Umaasang maipagpatuloy ko ang pagsusulat ng Red Mansion Dream. Bukas ang bayad sa pagsusulat. Dahil kamakailan ay wala nang iba kundi ako. Walang sinuman ang tunay na makakakumpleto sa Honglu. Nakikita ko ang ilang matatanda na labis na nababahala dahil dito. Kaya't napilitang sumang-ayon sa bagay na ito. Matapos kunin ang papel at lapis. Sa harap ng lahat, mula sa ika-81 na kabanata, patuloy na sumulat hanggang sa wakas. Si Zhang Menglin ay tila may hawak na napakamahalagang kayamanan. Nakasalampas sa gitna ng sofa. I publish na, pakiusap. Anong mga kondisyon? Gagawin ng ating Red Chamber Association ang makakaya nito. Ngunit tumango ako ng kalmado. Kailangan itong isulat para makita ng iba. Sundin na lang ang karaniwang proseso ng paglalathala ng libro. Ngunit nais kong humingi ng maliit na pabor sa'yo. Ngayon, masaya-masaya si Zhang Menglin. Sige lang, sabihin ko na. Basta kaya ko, hindi ako tatanggi. Pero ang hindi niya inasahan, ay ang hinihiling ko ay ipapasa ko sa grupo ng tanong. Nagawing sobrang mahirap ang mga tanong sa susunod na taon. Para sa susunod na taon na exam sa kolehiyo. Zhang Menglin ay nakatingin sa akin. Nais magsalita ngunit nag-atubili. Gaano kahirap na tanong ang gusto mong gawin? Bakit kailangan pang makipagsabayan sa pagsusulit? Palihim siyang nagrereklamo sa kanyang isipan. Ngunit hindi siya makapagsalita. Kailangan lang niyang magpakitang kayang subukan. Pagkatapos, nagpa siya ang magkabilang panig. Nabilhin ang karugtong ng Dream of the Red Chamber sa halagang 50 milyon. Samantala, humiling ako na itaas ang antas ng pagsusulit sa kolehiyo at biglang, nagsimula ang buong internet na bumatikos. Ang mga kaugnay na ahensya ay agad na tumugon. Sinisi ako na masyadong mayabang, na hindi nauunawaan ang lawak ng karunungan. Ngunit hindi ko inasahan na 3 araw pagkatapos ay ilalabas ang karugtong ng Dream of the Red Chamber. Agad na naubos sa pagbebenta. Parang isang malaking laban. Diretsong nagpasara sa mga kritiko. Isa sa mga pinakamalaking higanting pinansyal sa bansa. Hawak ni In Tianxi ang isang libro. Tahimik na umiiyak. Si Chen Zi, batang ito. Napakagaling ng isinulat sa murang edad. Agad na pinahanap ng sekretarya si Chen Zi. Hindi nagtagal, nagpadala ang sekretarya ng isang video ng panayam. Nang makita ni In Tianxi ang kanyang anak na si In Wenwen, nagsimula siyang manginig ang talukap ng mata. Malaki ang kanyang bibig na nakabuka. Akala ng sekretarya sa tabi ay magagalit ang chairman. Kaya't siya'y umatras. Ngunit sinabi ni In Tianxi, itong batang ito. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Hindi ka man lang bumisita sa akin, ang iyong biyanan. Pagkatapos ay ipapasa sa sekretarya ang schedule.
para makipagkita sa kanyang anak na babae. Di nagtagal. Si In Wenwen at ang kanyang ama ay nagkasalo sa hapunan sa isang mamahaling hotel. Nagmukhang madilim ang mukha ni In Chenxi. Si Chenzi ang boyfriend mo, di ba? Naalala ni In Wenwen ang pagiging makapangyarihan ng kanyang ama. Agad siyang nagbigay ng paliwanag. Kung gaano ako kahusay. Kung gaano ako kasipag. Pinutol ni In Chenxi ang kanyang pagsisikap. Talagang dapat kang magsikap. Kung hindi, paano ka magiging karapat dapat sa aking magandang manugang? Kailangan mo siyang tawaging asawa. Si Azeng at Wenwen ay tuluyang naguguluhan. Ano to? Huwag kang malito, binigyan niya si Wenwen ng isang basong mainit na tubig. Sabi niya, hindi ito kasing komplikado ng iniisip mo. Tama, tinatanggap ko na ang manugang na ito. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Hindi naniniwala si In Wenwen. At labis na nag-iingat. Tahimik si In Chenxi. Talagang hindi dapat magtiwala sa mga babae. Siyempre, lumihis siya ng direksyon, di ba? Bagamat tinatanggap ko ang manugang na ito. Pero kinuha na niya ang aking anak na babae. Hindi ba dapat akong bigyan ng respeto bilang magiging biyenan? Kaunting regalo sa pagkikita. Ano ang gusto mo? Wala namang masyadong halaga ang regalo sa pagkikita. Ito ay parang umubo si In Chenxi. Hindi ba siya ang nagsulat ng karugtong ng A Dream of Red Mansions? Yung aklat na siya mismo ang sumulat. Maaari bang ibigay sa akin? Ang unang reaksyon ni In Wenwen ay hindi tama. Alam niya mismo kung anong klase ang tatay niya. Siyempre, may silbi ako. Sasabihin mo lang kung okay o hindi. In Chenxi tuwid ang lig at sabi. Pero si In Wenwen nagsabi na hindi niya kontrolado ang sitwasyon. Kailangan kong tanungin ako. Sige, tanungin mo ako. Sang-ayon si In Chenxi nang mabilis. Nakita siyang humarap at umalis. Agad siyang nagsalita. Sana mas maganda ang iyong asal. Huwag mong pasakitan ang aking magandang manugang. Biglang naramdaman ni In Ruchu na tiyak na hindi siya tunay na anak. Pagbalik sa bahay, sinabi ni In Ruchu sa akin ang tungkol dito. Nang marinig, umiling siya at mumiti. Hindi ko akalain na malaman pa ito ng tiyuhin. Tungkol sa Honglu, matagal ko na itong ibinigay sa'yo. Dahil naibigay ko na sa'yo. Kung kanino mo ito ibibigay o paano mo ito ayusin, nasa iyo na yon. Wala akong anumang opinyon dito. Hinalikan ko si In Ruchu sa loob ng tasa. At pagkatapos ay nagpatuloy ako. Sa pagsasalita, wala kang dahilan para ganyan. Pantay tayo. Hindi ba tama ang pantay? Ngunit kailangan ko pa rin humingi ng iyong pahintulot. Huminga siya ng maluwag. Bumawi ng halik. Ngunit talagang mabuti na pumayag ka. Ngayon, wala nang hadlang sa atin. Pagkatapos ay pumunta kaming In Ruchu para makipagkita sa biyenan. Noon ay medyo maganda pa. Biglang uminom ng ubo ang biyenan. Tungkol dyan. Kailan kayo magpapakasal? Si In Wenwen kakain lang. Biglang napasukan niya ang tsaa sa buong katawan ni In Chenxi. Papa, medyo naguguluhan din ako. Alam kong nahulog na sa akin ang biyenan ko nang hindi ko sinasadya. Pero hindi ko alam na ganito ito kaayos. Ate, 19 na tayo. Tignan mo nga itong isip ko. Kapag maulap, bigla na lang akong napapaamo. Hindi pa tayo sapat na edad. Pero pwede na bang magdaos ng salu-salo? Kailan tayo makikita ng mga magulang ng aking kapareha? Magtakda ng magandang araw at oras. Ayusin na natin ito. Dapat ay nagmamadali ang tatay gaya ng dati. Bakit naman sobrang bilis magpakasal ang anak ko? Kahit na gusto ko na. Pero hindi pwedeng sabihin ng tatay na ganoon. Sa maulan na araw, dahan-dahang magpapakita siya. Sinasabing maghintay muna sandali. Alam kong hindi maganda ang gawin ito. Ngunit napakabait na manugang. Hindi dapat magpatumpik-tumpik. Baka may mangyaring hindi maganda. Paano kung may ibang kumuha sa kanya? Nang marinig ito, hindi ko alam kung paano sasagot. Kaya't sinikap kong pakalmahin ang masiglang biyenan. At nakahanap ng dahilan para makaalis kami ni Wenwen. At hindi nagtagal. Muli nang inilabas ang mga marka ng pagsusulit. Muli akong nakakuha ng perpektong marka sa pagsusulit. At ang mga kilalang universidad ay nag-alok sa akin. Ngunit tinanggihan ko ang lahat. At nagbanta pa akong masyadong madali ang mga tanong. Umaasa akong sa susunod na pagsusulit ay magbigay ng kaunting hamon ang mga eksperto sa paggawa ng tanong. Dahil gusto kong tulungan ang bansa na mapalaya ang kasalukuyang nakabinbing teknolohiya. Sa pamamagitan ng ganitong paraan ng pag-aaral ng mga tanong. Pero hindi ko pwedeng sabihin ito sa iba. Dahil mawawala ang aking espesyal na kakayahan. Kaya akala ng mga netizens sobrang arogante ko. Kahit na pinuntahan pa nila sa bahay ko. Kung ako nga talaga yon. Pero bukas na ang aking pananaw. Diretsong kunin ang 50 milyong halaga para sa Dream of the Red Chamber. Bumili ng isang set ng villa. Kung sana ay makatulong ang grupo ng mga tagapagsulit sa pagsusulit. Para makakuha ako ng ilang bagong kasanayan. Kung ang kaalaman ay mabilis na lalaki. Maaaring hindi imposible na matuklasan ang katotohanan. Ang mga natagpo ang labi. Tila hindi magiging posible sa loob ng 10 taon o 8 taon, di ba? Walang magagawa habang mas matagal ang agwat ng panahon. Mas malabo ang mga bakas. Mas mahirap din ang paghahanap. Sa huli, hindi na ito basta-basta makakalkula para makuha ang resulta. Maliban na lang kung ang kaalaman mo ay lampas na sa panahon na ito. O kaya'y may kaalaman sa mga teknolohiya tulad ng time machine. Ngunit mukhang medyo malayo pa yon. Nais niyang magpakatatag. Noong nakaraang buhay, labis siyang nag-alala sa Ley 739. Sayang, sa wakas ay nabuhay muli siya. Ngunit kailangan niyang pagdaanan muli ito. Ang ganitong panghihinayang ay mahirap tiisin. At hindi lamang ito empasya. Tulad ng sinasabi, ang sakuna ay walang awa, ngunit ang tao ay may damdamin. Habang patuloy ang mga operasyon ng pagsagip, iba't ibang balita ang patuloy na dumarating. Ngunit sa kasamaang palad, walang magandang balita. Maging ang mga kapaki-pakinabang na impormasyon ay wala. Ilang araw pagkatapos, sinasabing may mga larawan mula sa satellite na nagpapakita ng 2 piraso sa lugar ng paghahanap. Ang haba ay humigit kumulang 24 metro.
Malaki ang sukat. At bukod sa malaking piraso, marami pang maliliit na piraso. Nasa isang lugar lang sila. Pero hindi pa tiyak kung nawawala ang eroplano. Ang lokal na gobyerno ay nagpapadala ng mga eroplano at radar para makakuha ng mas malinaw na larawan. Pagkalipas ng ilang araw, nagdaos ang lokal na gobyerno ng isang press conference at nagsabi na hanggang ngayon, wala pa silang natuklasan at nakumpirma anumang mga labi na may kaugnayan sa eroplano. Pagkalipas ng kalahating buwan, isang tagapangasiwa ng kumpanya ng pagkuha ang tiyak na ang 4 na signal na na-detect ay mula sa black box ng nawawalang eroplano. Sa tingin ko, talagang natagpuan na nila ang mga labi. Bagamat hindi pa inihayag ng gobyerno ang lokasyon. Ngunit kung may magtatanong sa akin mula sa teknikal na pananaw, sila ba ay may sapat na impormasyon? Kung ganon, masasagot ko ng malinaw na naitala nila ng 4 na beses ang magandang signal. Lahat nasa tamang saklaw ng ingay. Hindi maaaring nagmula sa iba pang bagay. Pero pagkatapos ng 1-0 araw, muling nagdeni ang lokal na gobyerno na ang mga kaugnay na barko ay nasa ilalim ng 1,000 kilometro kwadrado ng dagat. Nagsagawa ng paghahanap. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang natagpuan. Gayunpaman, magpapatuloy ang mga pagsisikap sa paghahanap. Ang koordinasyon na sentro ay regular na magbibigay ng update at makikipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga tao sa eroplano. Maraming balita ang lumalabas. Ngunit wala talagang magandang balita. Kahit na tila magandang balita. Pagkalipas ng ilang araw, muling nagdulot ng pagkadismaya. Tila bawat pagkakataon ng pag-asa na abot kamay ay nagdadala lamang ng mas malalim na kawalan ng pag-asa. Mula nang ipahayag ng lokal na opisyal ang lokasyon ng CA-739, inaasahang matatapos ang paghahanap sa loob ng 3 buwan. Hanggang sa maraming komersyal na barko ang naitalaga sa paghahanap. At nagpadala ng mga profesional na submersible na 10 beses sa tubig. Ngunit walang natagpo ang target. Hanggang 3 buwan na wala pa rin silang nakuhang anuman. Dahil dito, maraming rescuer ang umuwi na. Tanging ang Tangguo at ang Viki na lang ang nagpapatuloy sa paghahanap. Pero matapos ang ganitong katagal, wala pa rin silang nakikita. Alam ng lahat na malaki na ang posibilidad na wala nang makuhang muli. Pero nananatili pa rin silang nagsusumikap. Ito ay para lamang sa pag-asa na makuha pa ang isang bagay mula doon. Habang ang mga pamilya ng mga nasawi ay labis ang kalungkutan. Sa huli, pinili ng British Airways. Nabigyan ng bawat biktima ng 400,000 dolyar. At sa huli, hindi alam kung ilang tao ang nagsimula ng mag-ingay. Ay, 400,000 dolyar ay medyo mahal na rin. Tao ka pa ba? Bibiliin mo ang iyong ulo sa 400,000 dolyar. Sang-ayon ka? Sinasabi mo bang talagang lumipad ang FA-739 sa ibang dimensyon? Kung hindi, hindi naman ito posible na walang makuha kahit gaano katagal. Baka naman ang mga Briton ang nagtatago ng kanilang mga kasalanan. Sino ang makakahanap sa kanila kung sila'y nagtatago? Sa tingin ko, mas makabubuting maging makatwiran tayo. Huwag tayong mag-isip ng masama tungkol sa ibang mga bansa. Marahil talaga itong nalubog sa kailaliman ng dagat. Napakahirap itong hanapin. Narinig ko ang isang chismis. Sinasabing may sakit sa pag-iisip ang kapitan. Maaaring sinadya niyang bumagsak ang eroplano. Kasama ang lahat ng pasahero sa pagpapakamatay. Sobrang wild naman ng balitang ito. Kahit na mga kwentong bayan. Ano bang sinasabi ng mga nauna? Huwag masyadong magmalupit sa pag-iisip tungkol sa ibang bansa. Pasensya na, Eagle Chan. Gamitin mo ang lahat ng sama ng loob mo para isipin ito. Kahit hindi pa ito sapat. Walang bagay na hindi nila kayang gawin. Isang supot ng detergent. Sabihin mo na may problema ang modelong 077 ng Bobo Airlines. Diba? Sinasabi nila na walang problema. Sino ang nagsabi niya na tama? Lahat ng init ng isang issue ay unti-unting bumababa. Sa huli, babalik din ang mga tao sa normal na buhay. Minsan lang nilang naalala ito. O kapag naririnig nila mula sa paligid. Di maiwasang magpuyos ang hininga. Lumipas na ang higit 3 buwan. Tag-init na, tag-ulan na. Lahat ay tila bumalik sa normal. Sa araw na ito, ang Departamento ng Edukasyon ay nagdaos ng panloob na taunang pulong tungkol sa pagsusulit sa mataas na paaralan. Maraming mga leader at kawani ng edukasyon ang dumalo. Itinatag ng pulong ang listahan ng mga eksperto at propesor para sa pagsusulit sa taong ito. At nagbigay din ng ilang mahalagang tagubilin. Ang mga tanong sa pagsusulit ay hindi dapat sunod-sunod. Dapat makisabay sa panahon. Dapat tumingin sa hinaharap. Sumunod sa takbo ng panahon. Maging flexible at mapanlikha. Ang antas ng kahirapan ng mga tanong ay dapat maging hakbang-hakbang. Karaniwang mga tanong. Dapat ang pangunahing layunin ay ang pagtanggap ng mga mahusay na estudyante. Kaunting mga tanong ang dapat gawing mas mahirap. Layunin ang pagpili ng talento. Ngunit hindi dapat masyadong mataas ang punto sa tanong na ito, upang hindi maapektuhan ang patas na pagsusulit. Flexible na paggamit ng answer sheet. Hindi na kailangang tukuyin ang dami ng answer sheet na gagamitin ng kandidato. Kung masyadong mahirap ang tanong, sa mga sitwasyong kinakailangan talaga. Sa prinsipyo, maaaring walang limitasyon sa dami ng answer sheet na gagamitin, upang matiyak na hindi na mauulit ang pagsusulat ng karugtong ng Red Mansion. Biglang natigil. Ang problema ng bigla ang pagputol. Mukhang makatwiran ang maliit na pagbabago. Ngunit nang dumating ang balita, at nalaman ito ng mga tauhan sa Batayang Antas, lahat ay nagulat. Grabe, ang laki ng pagbabago sa pagsusulit sa taong ito. Maraming taon na. Hindi nagkaroon ng ganitong malaking pagbabago sa prinsipyo, di ba? Ito ay direktang magbabago sa estruktura ng pagsusulit. Walang limitasyong answer sheet. Ito ay tiyak na magdadagdag ng trabaho para sa amin. Gaano karaming trabaho ang madadagdag sa amin? Talagang ang mga nasa itaas ay basta na lang nagdesisyon. Lahat ay naisip na. Talagang sa isang maliit na grupo sa wechat ng Education Examination Institute sa isang lugar. Ilang mga kasamahan ang sobrang nagrereklamo. Sino bang nagsasabi na hindi? Walang masyadong pakialam sa pagbabago ng marka sa papel.
Pero ang walang katapusang answer sheet ay talagang nakakainis. Dahil lang kay Chenzi. Isang Honglo. Pero may iba ring nagsasabi na ayos lang naman. Sinasabi ko na alam kong lahat kayo ay nag-aalala. Ngunit huwag kayong magmadali. Sa totoo lang, kung isipin ng mabuti, hindi naman ito ganoon kahirap. Sinasabing walang katapusang sagot na papel. Ngunit ang kondisyon ay kailangan munang matapos ng mga estudyante ang naunang papel. Ilan ang talagang nakakagawa ng sagot na papel? Tama rin yon. Ngunit sa kabilang banda, ito ay hindi lamang isang issue ng Chenzi. Tungkol sa Honglu, hindi mo ba naintindihan ang ibig sabihin? Huwag munang pag-usapan kung gaano kalaki ang impluensya ng Honglu. At kung gaano ito ka. Benta, sabihin na lang ang tungkol sa panayam na yon. Gaano kalaki ang grupo na binuo ni Chenzi? Lahat ng mga estudyante, eksperto, at propesor sa universidad, sino ang hindi nag-isip? Walang pakialam sila lahat. Nanonood lang habang si Chenzi nagpapanggap at nagsasayaw ng walang hiya. Siguradong mga eksperto sa universidad ang nagtutulak niyan sa likod. At sa ilalim ng ating liderato. Hindi ba't mga tao rin mula sa universidad ang mga ito? O mismong mga eksperto at propesor ang mga ito? Natural lang na ganito ang pagbabago. Sabi ni Sni, totoong-totoo nga. Ang pagbabago na ito, tiyak na hindi alam kung ilang tao ang nagtatrabaho sa likod nito. Talagang sobrang yabang ni Chenzi. Karapat dapat lang na mapagsabihan. Ngayon, tingnan natin kung paano siya makakakuha ng perfect score. Talagang nagdagdag siya ng trabaho sa atin ng walang dahilan. Talagang sa huli. Lahat ay naging puna kay Chenzi, siya ang dapat managot. Sa kabilang bahagi, ang grupo ng mga nagtatalaga ng tanong para sa high school entrance exam sa isang bila. Lahat ng eksperto, propesor, at guro ay naipatawag na. Isang leader mula sa Education Examination Institute ang may dalang tasa ng SA. Humihingal ng bahagya, sabi niya, naniniwala ako na ang mga pagbabago sa ating high school exam ngayong taon. Alam na ninyo siguro, di ba? Ang mga tanong ay gagawin ayon sa pinakabagong alituntunin. Sa susunod na ilang panahon, magpapatuloy pa rin ang nakagawian. Kailangan lahat ay manatili dito. Bawal makipag-ugnayan sa labas. Ibigay ang lahat ng kagamitan sa komunikasyon. Hanggang matapos ang pagsusulit. Siyempre, ako rin ay makakasama nyo. Karamihan sa inyo rito ay mga matagal ng kakilala. Hindi na ako magdadaldal pa. Para hindi kayo mainip. Sa madaling salita, sundin lang ang mga patakaran sa itaas at maghanda ng mga tanong. Susunod, pangungunahan ng mga leader ng bawat grupo ang paggawa ng mga tanong. Naniniwala ako na magagawa ninyong mahusay ang tungkulin. Pagkatapos magsalita, umalis ang leader na parang walang ingat. Iniwan ng isang grupo ng mga eksperto at propesor na nakatitig lang. Nangunguna sina Zhang Menglin, Qin Zhengwo, Wu Zhenjun at tatlong iba pang mga leader. At iba pang mga leader ng grupo. Nagkatinginan lang sila ng matagal pagkatapos. Si Wu Zhenjun ay nag-roll up ng kanyang manggas at unang nagsalita. Mukhang marami ang tumutulong sa likod, Bihira lang na ganito kalaki ang pagbabago sa pagsusulit sa loob ng isang taon. Sino pa ang dapat sisihin kundi yung batang yon na sobrang yabang? Walang nagtuturo sa kanya ng tama. Talagang nag-angat ng kilay si Qin Zhengguo. Ngayon, mayroon tayong utos mula sa itaas. Kailangan siyang pigilin sa kanyang mga hakbang. Hindi niyo ako mahihirapang tanungin. Ayusin mo ang batang iyon. Ganoon din ako. Tumango si Wu Zhenjun ng mabigat. Ang iba pang mga leader ng grupo at mga guro ay sumang-ayon din. Sino bang hindi? Sinasabihan niya tayong lahat. Kung papayagan siyang makakuha ng perpektong marka, hindi ba't parang nagpapakita tayo ng kawalan ng kakayahan? Kailangan natin siyang parusahan ng mabagsik para malaman niya kung bakit ganito kapula ang mga bulaklak. Habang nag-uusap tayo, lalong nagingit-ngit ang damdamin. Sa unang pakinggan, akala mo sa kanilang puso na ang milyon-milyong mga mag-aaral sa buong bansa ay hindi mahalaga. Lamang para kay Chenzi at sa iba pang katulad niya. Naghahanda ng labanan laban kay Chenzi. Si Zhang Menglin ay nagkamot ng ulo at nagtanong kung hindi ba ito kinakailangan. Lahat tayo ay nasa tamang edad na at matagumpay na. Bakit pa tayo makikipag-argue sa isang bata na nasa 15 o 20 taon? Bakit pa natin ito gagawin? Sa halip, mukhang maliit ang isipan niya. Ngunit biglang napatingin si Wu Zhenjun. Tumahimik ka, huwag magsalita. Ikaw na matandang taksil. Isang batang yun sa Honglu lang ang nakumbinsi sa'yo, di ba? Nagsasalita ka para sa kanya. Bakit hindi ka mag-isip sa iyong alma mater? Mag-isip ka rin para sa lahat ng universidad. Isipin ang lahat ng kabataan para sa hinaharap. Kahit anong talento niya, hindi dapat pahabain ang ganitong hangin. Kung hindi, paano na ang mga estudyanteng susunod sa kanya? Kaya kailangan siyang parusahan. Kailangan talagang batuhin si Qin Zhengguo. Galit na galit ang kanyang balbas. Kailangan talagang parusahan siya. Hindi pwedeng makakuha ng perfect score, okay? Sinasabi ko lang ang totoo, tinatawag na akong traidor. Sabi ni Zhang Menglin na may inis. Sige, gawin niyo ang gusto ninyo. Noong nakaraang taon, ginawa na namin ang lahat sa aming grupo sa wika. At napatunayan na, hindi kayang talunin ng batang iyon ang wika. Kaya niyang makakuha ng perfect score sa pagsusulat ng Red Mansion. Ano pa ang mga mahihirap na tanong na maibibigay natin? Kaya't nagpa siya na lang kaming sumuko. Tama na, sige na. Kayo na ang bahala. Sa huli, kapag nagmumura ang mga estudyante, hindi naman kami ang kanilang mumurahin. Ngayon, si Zhang Menglin ay wala talagang opinyon kay Chenzi. Inamin niyang may konting pagmamahal siya sa kanya. May lasa ng uod sa loob. Gusto ko talaga si Hong Mao. Kaya natural lang na wala akong negatibong damdamin kay Chenzi. Wala akong magagawa sa iba. Ngunit sabay-sabay, tiyak na tiyak siya. Na hindi lang dahil sa Honglu. Kaya niya iminungkahi na palampasin si Chenzi. Kundi dahil talagang wala na kaming ibang magawa sa aming grupo sa wika. Ano pa ang magagawa? Wala, magpapabaya na lang. Sabi ng pinuno ng Foreign Language Exam Group na walang magawa. Kailangan lang namin gumawa ng mga tanong ng normal. Walang magagawa. Sa mga ganitong subject na pangwika, ano pa ang magagawa? Saan pa ba ito magiging mahirap?
Nagawa na niya ang Dream of the Red Chamber. At sa kanyang nakaraang mga taon na kakayahan, kahit na ipagawa ko pa sa kanya ang pagsasalin ng mga plasikong tula, kaya niyang gawin ng perpekto. Sa mga asignaturang pangwika tulad nito, talagang wala kaming laban sa kanya. Kaya kung walang aberya, malamang ang aming grupo sa dayuhang wika ay aabot na rin sa milyon. Hindi namin kaya. Ang problema sa mga asignaturang pangwika ay mababa ang limitasyon. Kung ang limit ay mataas na, pero kung nalampasan na ng kalaban ang limit, gusto mong gawing mahirapan siya. Impossible yon. Nandyan lang ang limit. Gusto mo pa bang magpasikat na ikaw ay isang makapangyarihang makata sa kasaysayan? Na magsusulat ka ng tula na ang pamagat ay isang tula na sumasaklaw sa bungtang. Hindi ba't kalokohan yon? Ang mga asignaturang tulad ng matematika at mga agham ay iba. Mataas ang ibaba, mataas ang itaas. Pasensya na, walang hangganan. Hindi kita naipasa noong nakaraang taon. Ngayon, magbibigay tayo ng mas mahihirap na tanong. Walang katapusan. Kaya mo bang sagutin ang lahat ng mahihirap na tanong? Sige, bibigyan kita ng mga hula sa matematika. Sa mga iba't ibang hindi pa napatutunayang definisyon. Dahil dito, ang grupo ng banyagang wika ay nagsabing diretsyo ng sumuko. Kayo ang umalis sa grupo ng wika. Nalisan din ang grupo ng banyagang wika. Nag-eksperimento na lang sa paggawa ng tanong. Nagtinginan ng ibang mga pinuno ng grupo. Napilitan na lang na tumango. Walang magagawa, iba ang mga asignatura, ayos lang. Sabi nga, hindi naman sa dami ng problema. Isang problema lang ay sapat na. Basta't kayang mahirapan siya, ayos na. Hindi natin kailangang magbigay ng sobrang hirap na mga tanong. Wala pa siyang karapatan para doon. Ngayon, pag-usapan natin. Paano natin siya ayusin? Ano ang gagawin natin sa kanya? Pagkatapos magsalita ni Wu Jianjun, agad na nagsimulang mag-usap ang lahat. Ngunit sa oras na ito, itinaas ni Kang Ji, ang pinuno ng grupo ng mga biologist, ang kanyang kamay. May tanong ako. Ang mga hinihingi sa itaas ay dapat na tumutugma sa kasalukuyang mga kaganapan. Nang sinabi ito, nabigla ang lahat. Hindi na nila naisip kung paano ayusin si Chenzi. Nakalimutan na talaga nila ang oras. Sundin ang takbo ng panahon. Nagkatinginan sila. Matagal na nag-iisip. Biglang si Wu Jianjun ay tumawa ng tatlong malakas na tawa, hahaha. Mayroon tayong ganap na pagsunod sa takbo ng panahon. At walang sinuman ang makakapansin. Nakatutok tayo sa batang iyon. Kailangan lang natin ng 1 minuto. Para tuluyang matalo ang batang iyon. Walang posibilidad na makakuha siya ng perpektong marka. Tiyak na tiwala siya. Napuno ng kumpiyansa. Masaya at excited. Anong naisip mo? Si Qin Zhenguo ay curious. Bakit biglang nagwala itong matanda na ito? Ang sobrang kumpiyansa niya. Huwag niyo na kayong makialam. Hayaan niyo muna akong magpahiwati. Si Wu Jianjun ay nakatawang nakasimangot. Sabi niya, basta't normal lang ang mga tanong niyo. Medyo mahirap na tanong. Sapat na ang kaunti. Walang problema kung makakuha siya ng mataas na marka sa inyo. Dahil sigurado akong hindi siya makakapasa sa akin. Sinasabi ko ito. Kung makakapasa siya sa akin, isusulat ko ang pangalan ko pabaligtad. Grupo ng pisika. Sumama ka sa akin sa labas ng tanong. Si Wu Jianjun ay mabilis na kumilos at nagwagayway ng kamay. Diretso niyang dinala ang tao palayo. Naghahanda ng gulo. Iniwan ng mga tao tulad ni Qin Zhenguo. Nagtititigan. Itong si Lao Wu. Sa kabila ng kanyang edad. Ang saya-saya pa rin niya. Sobrang impulsive niya. Hindi ko alam kung impulsive ba siya o hindi. Nakakainis talaga yung pinapahaba niya ang kwento. Gusto ko na siyang sakalin. Ay, hindi naman kailangan yan. Relax lang, relax lang. Siyang humawak sa bagay na ito. Para sa atin, magandang balita to. Hindi na tayo kailangang mag-alala o mag-effort, di ba? Hey, wag mong sabihin. Tama ka talaga dyan. Pero hindi siya siguro mababagsak. Siguro hindi naman. Kasi sobrang confident na siya. Mabilis na ilalabas ang balita tungkol sa reforma sa college entrance exam. Hindi alam kung gaano karaming mga netizen ang nagsabi na ito ay nakapagpasaya sa kanila. Lalo na ang mga estudyanteng kolehiyo. Talagang sobrang saya nila. Halos hindi na nila mapigilan ang pag-awit at pagsayaw. Kitang-kita ng lahat. Ang ikalawang reforma ay tiyak na para kay Chenzi. Akala mo ba'y magaling ka? Hindi ba't ikaw pa ang nagmamalaki? Talagang wala nang ibang paraan, magbigay ka ng mahirap na tanong. Kahit na 0.1 puntos lang, okay na ba? Hindi ka ba sobrang mayabang na parang gusto mo nang sabihin? Walang tanong na hindi mo kayang sagutin. Ngayon, nagpasya na ang opisyal na parusahan ka. Tingnan natin kung gaano ka pa kayabang. Talagang napatawa kami. Ngunit si Chenzi ay patuloy na hindi sila pinapansin. Halos silang mapipilit kong mag-depress. Unti nang madilim ang gabi. Si Chenzi, isang sigarilyo pagkatapos. Masaya na masaya. Si Ding Wenwen, nagbubura sa cellphone. Biglang isang sigaw. Ngayong taon, nagbago ang college entrance exam. Mukhang magiging mahirap ang antas. Medyo nag-aalala siya. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Chenzi. Sobrang saya. May ganitong magandang balita pa. Saan? Tignan ko nga. Si Ding Wenwen ay kumikindat. Habang iniabot ang cellphone kay Chenzi, medyo nalilito siya. Talaga bang walang dapat ipag-alala? Pero ikaw na sobrang kumpiyansa. Talagang magandang balita ito. Nangungupit siya ng ngiti, ha? Epektibo nga ang interview noong nakaraang taon. Hindi na sayang ang pagiging arogante ko. Maraming nagsalita ng masama. Pati na nga yung iba na nanlait ng personal. Binaba niya ang aircon ng biglaan. Hinahaplos ang maitim na buhok ni In Wenwen. Masayang masaya. Lumilipas ang oras. Hindi na mamalayan. Dumating ang tag-init. Nagsimula na ang pagsusulit sa Korea sa taong 2013. Si Chenzi ay nakatayo ng tuwid. Malakas na naglalakad papasok sa silid ng pagsusulit. Sa bawat lugar na kanyang nadaanan,
Halos lahat ay kusang nagbibitiw ng daan para sa kanya. Sa malaking exam hall, tanging siya lang ang makakalakad ng walang hadlang. Ngayon, sobrang sikat na ni Chenzi. Kahit na halos lahat ay panlalait. Pero panlalait pa rin yon, sikat pa rin. May ilan ding gustong sumugod at magmura ng diretsyo. Pero nang isipin ko ulit, napagtanto ko na hindi ito maganda. Hindi ko dapat gawin ito. Kung sakaling lumapit ako kay Chenzi at nakipag-usap sa kanya, yung mga malalayong tao ay hindi marinig. At mag-akalang ako ay kasama ni Chenzi. Ano ang mangyayari, baka ako pa ang mapagsalitaan ng masama pagkatapos. Hindi pwedeng mag-risk. Sa isip, murahin mo na lang siya. At saka nagmumura na sila sa isip, ang siraulong ito. Talagang hayop itong taong ito. Dahil sa kanya, nabago na ang pagsusulit sa kolehiyo. Hindi ko alam kung ilang mahihirap na tanong ang meron ngayon. Sobra na ang lahat ng ito. Bagamat napakamaayos. Ngunit ang matalim na mga tingin ng mga estudyante sa kaliwa at kanan ay talagang naramdaman ni Chenzi. Ngunit nais niyang tumawa. Bakit ang laki ng mga mata niyo? Akala niyo ba natatakot ako sa inyo? O iniisip niyo bang kayo'y mga agila? Hey, titigan niyo ako. Mas lalo kayong nakatingin sa akin. Mas lalo kayong nagagalit. Mas lalo akong natutuwa. Dapat lalo pang maging mayabang. Upang mag-udyok ng inyong galit. Dahil ako ay handang-handa na para sa mahabang laban. Sino ang nakakaalam, maaaring sa loob ng ilang dekada? Isa sa inyo ay naging bahagi na ng grupo ng mga nagtataas ng tanong para sa college entrance exam. Ako ay buhay na buhay pa rin sa eksaminasyon. Kaya't alagaan niyong maalala ito ng mabuti. Sa araw na ito, alalahanin ang galit ko. At gawing walang katapusang paghihiganti. Sa mga papel, atakihin niyo ako ng matindi. Sa loob ng exam hall, si Chenzi ay masigasig na nagkikiskis ng kanyang mga braso. Sobrang puno ng damdamin. Puno ng goosebumps ang buong katawan. Tama nga. Lumampas na ba ako sa tamang edad para dito? Sa wakas ay nahanap ko ang aking upuan. Nakangiti ako ng lihim. Unti-unting pumasok ang mga kalahok. Dumating na rin ang guro na magbabantay. Sunod ay ang pamamahagi ng mga papel. Pero kahit ang mga kandidato o ang guro na magbabantay, sa tingin nila kay Chenzi may halong pagkabahala. Pero hindi alintana ni Chenzi. Pagkatapos isulat ang pangalan at numero ng kandidato, diretsong magsimula sa mga tanong. Yung mga tanong sa Chinese ay madali lang isulat. Mabilis lang pero nang makita ang paksa ng sanaysay, si Chenzi ay talagang nadismaya. Tungkol sa mga talbos ng kalabasa at mga buto ng karne. Hindi naman masyadong madaling isulat ang sanaysay na ito. Pero ang hirap ay ganun lang naman. Mayroon tayong ginto sa kamay. Walang problema sa pagkuha ng perpektong marka. Pero ang pinakamahalaga ay, ganito ang bagay na ito. Wala akong makuhang kahit kaunting kita. Hindi, mali iyon. Hindi naman talagang wala akong makuha. Isa na namang uri ng nangungunang estilo. Maganda rin ang kaligrafya. Maraming ginagawa, hindi masama. Pero hindi may iwasang may mga hindi magagamit. May mali lang talaga. Mukhang naguguluhan siya. Nasaan na ang sinabing reforma? Nasaan na ang sinabing unti-unting hirap? Nasaan na ang sinabing sumunod sa takbo ng panahon? Nasaan na ang sinabing ang pagpili ng talento ay dapat may antas? Bakit parang walang pinagkaiba sa mga nakaraang taon? Hindi ko maintindihan. Kumain ako ng kaunti kasama si Inwenwen sa tanghali. Matapos ang kaunting pahinga. Sa hapon, puno ng pag-asa si Chenzi sa matematika. Ngunit ang resulta ay muling pagkadismaya. Ano ba yan? Medyo mas mataas lang ang hirap ng matematika kumpara sa nakaraang taon. Kahit na hindi pa kasing hirap ng 2 taon na ang nakalipas. Ano ba talagang klaseng reforma ito? Ano ba, hindi niyo ba ako pinapansin? O kaya ayaw lang ng grupo ng mga nagtanong na makipag-usap sa akin? Huwag naman, kung ganyan ang laro nyo. Paano ako makaka-operate? Nawawalan na ako ng pasensya. Kahit na ang plano ay tumagal ng 3 hanggang 5 taon. O kahit na 10 taon, 8 taon, para pasiglahin ang grupo ng mga nagtanong. Nasa normal na saklaw pa rin ito. Ngunit ako mismo ay nagbigay ng matinding pahayag noong nakaraang taon. Ngayon, ganito lang ang pagtrato nyo sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, kahit pa sa susunod na 1-0 o 20 taon, baka hindi ko pa rin maabot ang 1-0 ng epekto ng aking kasiyahan sa isip. Siya ay napatigil at nakaramdam ng masama. Hindi ito magandang balita. Pero sa sumunod na araw, sa wakas ay nakakita siya ng isang mahirap na tanong sa physics sa pagsusulit. At ito ay isang hindi masolusyong problema na matagal nang inaalala niya mula sa nakaraan, na ilang taon niyang sinubukang sagutin ngunit hindi pa rin niya nalutas. Ipagpalagay natin na nahulog na si A739. Subukan mong gamitin ang iyong nalalaman sa physics. Pagsusuri ng lugar ng pagbagsak ng A739. Karagdagang tanong sa I ay 1 puntos lamang. Karagdagang impormasyon, ang eroplano ng British Airways LAG-739 ay isang eroplano ng British Airways na lumipad mula sa London Heathrow Airport patungong Kyoto Airport sa tangguo sa ika-6 na araw ng unang buwan ng lunar calendar. Mayroong 360 na pasahero sa eroplano ng British Airways. Kabilang dito ang 261 na pasahero mula sa tangguo at 12 na miyembro ng crew. Lumipad ng 1 oras. Matapos ang mahigit 30 minuto na kumpirma ang pagkawala. Mangyaring batayan ang direksyon ng nawawalang eroplano. Bilang ng bilis at oras ng pagkawala upang kalkulahin ang lugar ng pagbagsak. Maliban kay Chenzi, lahat ng mga kandidato nang makita ang tanong na ito ay nakaramdam ng pangangalit ng ulo. Tanging si Chenzi ang labis na natuwa. Ayos lang, ayos lang. Ayos lang, totoo ang pagbabago. May mga mahihirap din. Nasa likod lang sila nito. Parang laging ginagamit ang ganitong laro. Hindi naman marami ang problema. Sapat na ang mga tanong. Pero ang tanong na ito ang galing talaga. Matapos ang maikling kasiyahan, siya'y nag-isip ng mabuti. At lihim na nagbuntong hininga.
Sakto ang pagkakataon para gamitin ang kanyang ginto ng daliri upang mahanap ang K739. Kahit na mga piraso lamang ng mga labi. Makapagbibigay ito ng paliwanag sa mga pamilya ng biktima upang malaman nila kung ano talaga ang nangyari. Nasaan na ang sariling pamilya? Umalis na sa mundo. Biglang napuno ng maraming impormasyon ang isip. Nang siya'y nagpaalam sa mga alalahanin, natuklasan niyang napakaraming kaalaman ang pumasok sa isip. Talagang maihahambing ito sa dagat ng impormasyon. At marami pang mga teknolohiya at iba pa. Matapos niyang balikan ang mga kaalamang ito, punong-puno ng pagkakamali, makabagong teknolohiya sa paggawa ng submarino at mga kaugnay na impormasyon. Kahit na may mga bagong materyales, pati na rin ang teknolohiya sa paggawa ng mga kaugnay na kagamitan. Lahat ng detalye ay narito. Ito ba ay para ipagawa sa akin ang submarino sa kamay? At ang pinakamalalim na lalim ng paglusong ay 20,000 metro. Hindi ba't ito ang pinakamalalim na bangin sa Moranskay? May ganitong nakakabigla na datos na 20,000 metro. At mayroon pa. Ano ba itong bagong uri ng ilaw sa ilalim ng tubig? Sa ilalim ng 20,000 metro ng tubig, epektibong saklaw ng ilaw ay 30,000 metro kwadrado. Bagong uri ng signal transmission device. Paglipat ng signal sa ilalim ng 20,000 metro na walang delay. Sa sandaling ito, puno ng tanong si Chenzi. Ano ito at ano ba ito? Tinanong nila kung nasaan. Binigyan mo ako ng napakaraming teknolohiya. Ngunit talagang napakaganda nito. Malaki ang kita dito. At saka, may sagot na ako sa tiyak na lokasyon ng I-739. May sagot na ako sa isip ko. Sa ilalim ng dagat ng Chagos. Isang oceanographer na nagngangalang Joe Goya. Unang nakatuklas ng kanyang presensya at lalim. Kaya't pinangalanan siya sa kanyang pangalan. Ito ang Pacific Ocean. At ang pinakamalalim na trench sa buong Moran Planet. Sinasabing ang lalim nito ay higit sa 20,000 metro. Sa kasalukuyan, itinuturing itong teritoryo ng tao. Sa kabila nito, ang kasalukuyang mga manned submarine. Ang pinakamalalim ay kaya lamang bumaba ng 7,000 hanggang 8,000 metro. 2,000 metro sa ilalim ng dagat. Sa kasalukuyang teknolohiya at kagamitan, hindi talaga kayang ipadala ang tao para mag-imbestiga. At batay sa mga sagot na aking natanggap, sa kasalukuyan ang K739 ay nasa ilalim ng Chugoya Trench. Sa madaling salita, ito ay bumaba na sa ilalim ng dagat na 20,000 metro o mas malalim pa. Hindi nakapagtataka na kahit saan ka tumingin, hindi mo ito mahanap. Lahat ay napunta na sa loob ng tao. Saan mo pa ito mahahanap? Bagamat hindi masyadong pamilyar sa mga datos tungkol dito sa nakaraang buhay. Ngunit ayon sa mga balitang minsan kong nakita, mukhang kahit na pagkatapos ng 15 taon. Noong mga taon ng 502, manned submersible. Siguro hanggang 1,000 metro lang ang lalim na nalubog sila. Malabo naman nilang mahahanap yon. Ngumiti ng bahagya si Chenzi. Habang sinusulat ang sagot, biglang napansin na may mali. Mali nga, nakakaloko itong tanong na ito. Kasi walang tamang sagot. Biglang naintindihan niya. Paano maaaring makakuha ng puntos sa tanong na ito? Kahit tama o mali ang sagot. Hindi ito makakakuha ng puntos. O masasabing hindi maaaring makuha ang buong isang puntos. Dahil sa ngayon, wala pang konklusyon. Kahit na isulat mo ang proseso ng pagkalkula ng napakadetalyado at makatwiran, marahil ang makukuha mo ay 0.6 na puntos sa pinakamataas. Dahil, kung makakakuha tayo ng 39 na koordinado sa pamamagitan ng pagkalkula, paano nawala na ang mahigit 4 na buwan at hindi pa rin ito natagpuan? Kaya kahit gaano pa kaganda ang pagkalkula, hindi ito makakakuha ng perfect na marka. Hindi rin ito makakamit ng sarili. Dahil hindi siya sumulat ng proseso ng pagkalkula. Diretso niyang isinulat ang sagot. Kahit na hindi mapatunayan ang sagot na ito, malamang hindi ito makakakuha ng puntos. Alam mong ito ay sagot na full score. At tamang sagot ito. Pero hindi alam ng nagbibigay ng marka. Hindi mapapatunayan. Wala kang isinulat na proseso ng deduksyon, teorya, formula, at B. Siguradong hindi ka bibigyan ng puntos. Sa madaling salita, kahit paano mo isulat, hindi talaga pwedeng makuha ang perfect score sa tanong na ito. Hindi makakamit ang perfect score. Ako, na may 100% sa exam, hindi ba't nasira ang batas ng sanhi at bunga? Ang krisis ng tiwala sa batas ng sanhi at bunga ay sumiklab. Kaya, makakakuha ba ako ng perfect score o hindi? Kung hindi ko makuha, kahit alam ko ang tamang sagot. Alam ko kung nasaan ang C739. Pero kahit papaano, sa ibabaw, hindi ko nakuha ang perfect score. Paano ko ito haharapin? Sandali, huminto si Chenzi. Biglang may naisip sa isipan. Kaya binigyan niya ako ng mga makabagong teknolohiya. Biglang naintindihan niya. Ah, ganun pala. Pero, yung mga pangalan ng teknolohiya, sobrang basta-basta naman. Sobrang tamad ba? Maglagay na lang ng bituin sa unahan ng pangalan. Pero sa kabila ng lahat, kung tama ang hula ko, mukhang magiging abala tayo sa susunod na panahon. Ngunit sulit din namang, para sa mga nasawiman o para sa sarili. Kahit ano paman. Sa huli, kailangang maging praktikal ang mga teknolohiyang ito. Huminga siya ng malalim. Wala nang pagdududa o pag-aalinlangan. Bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi siya talo sa laban na ito. Pero sino ba talaga ang gago na nagbigay ng ganitong mga tanong na hindi ma-verify? Kung hindi lang ako matalino, baka talagang mabasag ang aking mga ilusyon. Mabilis na natapos ang pagsusulit sa taong ito. Nakapagpahinga na ang lahat ng mga estudyanteng kumuha ng pagsusulit. Masaya at nakangiti. Natakot ako, akala ko maraming mahihirap na tanong ngayong taon. Hindi ko akalain na lahat ay nasa normal na antas. Karaniwang nasa normal na antas. Ang tanging mga tanong na medyo lampas sa saklaw ay, ngunit ito ay kasalukuyang may kaugnayan sa mga pangyayari. At isa lang ang halaga nito. Hindi ito malaking problema. Nabanggit na hindi pa natagpuan ang K739.
Baka gusto nilang gamitin kami, mga estudyante, para maghinuha. Nasa nga ba ang FAE 730? Anong kalokohan yan? Akala mo siguro ang galing-galing mo. Hindi kayang kalkulahin ng napakaraming eksperto sa buong mundo. Hindi pa nga namin mga estudyante sa third year nakahanap na makakalkula ng tamang posisyon. Sana lang ay maganda ang pagkakaisip mo. Haha, bigla akong natawa. Bakit ka natatawa? Syempre, magaling ang gumawa nitong tanong. Kasabay ng usapan ng mga nag-aral para sa college entrance exam. Unti-unting nalalaman ng iba ang mga tanong sa taon na ito. Nang malaman nilang may tanong na lay 730. Yung mga dati ay galit na galit kay Chenzi, natawa na. Ang galing nitong tanong. Gagaling ko ang gumawa ng tanong. Magandang puntos, magandang puntos. Sobrang saya, hahaha. Napatawa mo ako. Noon, ang grupo ng mga tanong ay mahihirap. Lahat ng babae sa pamilya mo ay tatanungin ng mababaliw. Ngunit ngayong taon, lahat ay naglalike. Hindi ba't dahil sobrang taas ng kumpiyansa ni Chenzi? Ngayon, tingnan natin kung paano siya makakakuha ng perfect score. Iyade, kaya ba niyang makakuha ng perfect score? Nakatayo ako at parang gusto kong magdumi. Kumain pa ng 3 malaking subo. May matitinding tao sa itaas. Hindi na posible ang perfect score kasama kita. Kahit gaano pa siya kagaling sa pagkalkula. Kahit gaano pa siya kagaling sumagot. Maaari bang malampasan niya ang napakaraming eksperto sa mundo? Walang makahanap. Kung kaya lang niyang kalkulahin gamit ang math. Hindi ako naniniwala. Pagkatapos niyang tingnan ang score, paano ko siya pagtatawanan? Kahit na medyo nakikialam ang tanong na ito. Pero gusto ko pa rin tumawa. Di ba't siya ang humingi nito? Isang mahirap na tanong, Haha, huwag ka nang maghintay na lumabas ang score sa college entrance exam. Maaari kayong maging mas tiwala. Magsisimula na ba tayo ngayon? Sa tingin niyo ba may posibilidad pa siyang makakuha ng perfect score? Hindi, sa grupo ng mga mahihirap na tanong. Si Qin Zhengguo ay naggangalit. Nagbigay siya ng thumbs up na ekspresyon. Laugu. Hindi ko akalain na mayroon ka palang ganitong kakayahan. Dapat sabihin na. Naiintindihan mo ang mga tao. Kahit sino ang pumalit dito, hindi makakakuha ng perpektong marka. Talagang mababang antas ng pagsubok. Medyo labis na si Zhang Menglin. Medyo labis din si Wu Zhenjun. Ngunit hindi ito ang hinihingi ng itaas. Hindi ba? Sumunod sa mga kasalukuyang pangyayari. At mayroon lamang 1 minuto. Sa huli, gusto kong gamitin ang 1 minutong ito para pabagsakin ang lahat ng mga kandidato. Kabilang si Chenzi. Itong mahirap na tanong. Tingnan natin kung paano niya ito malulutas. Kenji Hihe. Sabi ko nga, karapat-dapat lang. Walang masabi si Zhang Menglin. Sabi ng mga tao online, siguradong hindi ka makakakuha ng perfect score. Si In Wenwen, galit na galit. Mukha talagang isang dumpling si Zhang. Sobrang labis na. Hindi ko alam kung anong ikinagalak nila. At saka, sino ang makakasagot sa tanong na to? Walang problema, si Chen Ziking ay nakangiti at tumatawa. Sa loob niya, may alam na siya, kaya hindi siya nag-aalala. Hintayin na lang ang resulta ng marka. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Hindi pa nga tapos ang kwento. Nagulat si In Wenwen. Pwedeng makuha ni Zij ang perfect score. Pero saan kaya siya bumagsak? Talagang kayang kalkulahin. Kahit na siya ay may walang kondisyong tiwala kay Chen Zi. Sa sandaling ito, siya ay labis na nagulat. Humigop ng malamig na hangin. Hindi nagtagal, tumawag ang pangalawang lolo. Ngunit hindi sila nagtatanong, kundi nagbibigay ng aliw. Walang masama, 1 taon lang namang hindi siya nakakuha ng perpektong marka. Sa tingin ko ng nanay mo, pinapahirapan ka lang nila. Ito ay talagang isang problema ng siglo. Walang makakasagot dito. Masyadong maliit na bagay. Magpapatuloy tayo sa susunod na taon. Naniniwala kami sa'yo. Huwag mag-alala, tatay at nanay, matatag ako tulad ng matandang aso. Walang anumang pressure sa isip. Paano hindi maririnig ni Chenzi na napakainit ng puso ng mga matatanda para sa kanya? Ngunit talagang hindi siya nag-aalala. May kasanayan siya. Kaya't hawak niya ang mundo. Kung kinakailangan, gagawin niya ito ng matigas. Mamaya, tumawag din siya sa mga maulap na araw para magbigay ng suporta. Isang tawag, isang magandang manugang. Nahiya na si Chenzi. At sinabi na kung may oras, pwede siyang magpunta sa Shenzhen para maglibang. Ang kanyang plano. Ang pinakamahalaga ay, hindi ko alam kung lasing na ang biyenan o ano ba talaga. Sinasabi pa na parang walang anuman. Mag-ayos ng 7 o 8 magaganda para mag-relax. Nakatakot ang plano niya kay Chenzi. Siguradong sinusubok siya ng biyenan niya. Agad siyang tumanggi. Mga kalahating buwan mamaya. Lumabas na ang mga resulta ng pagsusulit. Hindi masyadong nag-alala si Chenzi. Ipinahayag ang mga marka sa gitna ng gabi. Naging online lang siya kinabukasan para maghanap. Score na 749. Aba, si Chenzi nga. Yung lalaking nagbabalak magpakamatay. Naghihintay sa akin dito. Sabi na, talagang sobrang galing nitong Golden Finger. Naasahan niya pa pala ito. Totoo nga, ang batas ng sanhi at bunga ay walang talo. Anumang kasanayan. Basta't mahawakan ang salitang sanhi at bunga. Walang hindi malakas. Kung meron man, hindi ito pagmamayari. Halimbawa, ang kasanayan na mayroon ka. Pagkatapos mong makita ang tanong, sobrang naguguluhan ka pa rin. Kahit anong gawin mo, walang makakapantay sa kapangyarihan nito. Hindi kailanman makakakuha ng perfect score. Kahit na tama ang sagot ko. At talagang ganoon nga ang nangyari. Maliwanag na hindi ako nakakuha ng punto sa tanong na ito. Ngunit maliwanag, inaasahan na ito ng Golden Finger. Kaya't naghanda ito ng backup para sa akin. Kumpletong set ng kaugnay na teknolohiya. Ito ay talagang para patunayan ang sarili. Upang aktibong ipaglaban na makuha ang pinakamataas na marka. Kailangan makuha ang perpektong marka sa pagsusulit. Sinasabi ko na ang tamang sagot. Ngunit hindi mo ako binibigyan ng perpektong marka. Dahil hindi nyo ito ma-verify. Walang problema, ako na ang mag-verify. Ang perpektong marka ay hindi ibinibigay ng iba.
Kinuha niya mismo. Ngumiti si Chenzi. Masaya ang kanyang ngiti. Naikinalaki ang pag-aalala sa tabi. Kahit na sandali. Hindi pa alam ni Ingwen kung paano siya yayakapin. Nangangatog ng bahagya. Unti-unting naging matamlay ang kanyang ekspresyon. Nakangiti si Zedge. At hindi ito parang nakangiting peke. Sa halip, mukhang talagang masaya siya. Napansin ang kanyang nag-aalalang ekspresyon. Dahan-dahang umiling si Chenzi. Walang dapat ipag-alala. Talagang masaya ako. Kung maghihintay lang ako ng pasibo sa pagdating ng taunang pagsusulit. Muli, kumuha ng perpektong marka. Medyo nakakabore naman yata ito. Hindi ko maintindihan ang Ingles. Ngumiti si Chenzi at hindi nagsalita. May mga bagay na hindi maipaliwanag. Kahit na ilabas ito, walang maniniwala. Ngunit talagang umaasa akong mas marami pang ganitong tanong. Hindi lang para sa sagot. Lalo na para sa mga kaugnay na kaalaman at teknolohiya. Hindi maikakaila. Noong gabing iyon, umabot ako sa rurok ng init sa loob ng hurno hanggang hatingabi. Napakarami kong naiisip. Ngunit isa sa mga ito ay hindi ko alam kung talagang maisa sa katuparan, ngunit ang hamon na ibinigay sa akin ng grupo ng mga tagapagtanong ay nagdulot sa akin upang mawala ang lahat ng pagdududa. Lahat ay maaaring maisa katuparan. Maari itong mangyari. At malamang ay mas malakas pa kaysa sa inaasahan ko. Sa hinaharap, magiging mas maganda ito. Hindi siya nagsalita. Huminga ng malalim si Ding Wenwen. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Tahimik na kasama lamang. Mabilis na kumalat ang balita. Chenzi, score 749. Sandali lang. Nawala sa halos isang taon ang mga netizen. Lalo na ang mga estudyante sa kolehiyo. Nagsasaya at nagsasayaw. Mas masaya pa kaysa sa Pasko. Halos nasakop na nila ang buong internet. Hahaha, nag-cool down si Chenzi. Sabi ni Chenzi, hindi dahil hindi ako makakaya. Kundi dahil pinahirapan niyo ako. Ano bang pinapahirapan? Isang puntos lang naman. At saka, hindi ba't ikaw ang humiling nito? Sila ang gumawa ng mga tanong. Talagang sinunod nila ang iyong mga kahilingan. Gumawa ng mga tanong ayon sa iyong pangangailangan. Hindi ito makakakuha ng perfect score. Ano, sobrang yabang mo pa rin. Nagpapanggap ka pa rin ba, parang clone na nag-akit ng atensyon? Anong klaseng bagay ito? Wala itong halaga. Huwag ka nang magpanggap sa susunod. Akala mo ba ang taas ng tingin mo sa sarili mo? Maging tapat ka na lang at mag-aral sa isang universidad. Sinasabi kong masyado kang mayabang, hindi ko gusto. Ngunit kinikilala ko ang iyong talento. Maghanap ng magandang universidad. Maghanap ng magandang guro. Mag-aral ng mabuti at gumawa ng mabuti. Sa hinaharap, maging isang taong kapaki-pakinabang sa lipunan. Walang hanggan ang karunungan. Walang katapusang pag-aaral. Naiintindihan mo na ba ang prinsipyong ito? Humingi ng tawad sa publiko. Humingi ng tawad. Hindi mo ito sinabi sa sarili mo. Humingi ng tawad sa publiko. Saan ba? Sa mga forum at mga post. Saan-saan may mga kaugnay na pahayag. Sa unang tingin, parang si Chenzi ay tinutukso ng lahat. Hanggang saan na itinakwil ng lahat. Hindi natuwa ang mga tagahanga ng Honglo. Nagsimula silang lumaban. Isang taon na ang lumipas. Malaki ang pagbagsak ng kasikatan ng Honglo. At ngayon, nahuli ng mga tao si Chenzi na hindi nakakuha ng perpektong marka. Nagsimula silang sumugod ng mabangis. Hindi makakaya ng mga tagahanga ng Honglo. Sa oras na ito, humarap si Zhang Menglin. Nagsalita ng hayagang, sabi niya na medyo kakaiba ang takbo ng usapan kamakailan. Nakikita ko na maraming tao ang nangungutya. Binabati ko si Chenzi. Sinasabi nilang ubos na ang talento niya. Sinasabi nilang hindi na siya magaling. Sinasabi nilang hindi na niya kaya, pero hindi ko alam kung naisip ba ng mga taong ito kung ano ang kanilang sinasabi. Ang nangungunang estudyante sa pambansang pagsusulit sa taong ito ay siya pa rin. Mas mataas siya ng ilang puntos kumpara sa pangalawang pwesto. Ang tanging tanong na hindi niya nasagutan. Walang sinuman ang nakakuha ng buong 1 puntos. Anong karapatan niyo para pagtawanan at murahin siya? May ilang katayuan pa rin si Zhang Menglin. Nang siya ay umangat. Talagang naipagtagumpayan niya ang napakaraming netizens sa maikling panahon. Ngunit kahit na ang tatlong mababangis na tao ay kayang talunin ang isang Zhuge Liang. Paano pa kaya ang libu-libong netizens? Mabilis na napansin ng mga matatalinong netizens ang problema. Maganda ang sinabi ni Professor Zhang. Ngunit walang makakuha ng buong 1 puntos. Ibig sabihin, may mga nakakuha ng puntos sa tanong na ito. Kahit na ito ay 0 point something. Kahit papaano, may puntos na pwedeng makuha. Si Chenzi ay walang kahit 0.1 na puntos. Para bang ang sanaysay ay may 0 na puntos. Hindi ba't ito'y sapat na patunay ng problema? Napakabigat ng problema. Agad na nagalit si Zhang Menglin. Bakit ko sasabihin na walang sinuman ang makakakuha ng 1 buong puntos? Nagsisisi siya, sayang. Sobrang huli na ang pagsisisi. Kahit na maghanap siya ng paraan para bumawi. Hindi na ito gaanong makapangyarihan. Wala nang magawa kundi ngumiti na lang at huwag nang pansinin ito. Sabay na nagpadala ng mensahe para aliwin si Chenzi. Ang mga tao na may magandang relasyon kay Chenzi at tapat sa kanya, ay gumagamit ng iba't ibang paraan para aliwin siya. Takot na maapektuhan siya ng labis na karahasan sa internet. Tanging si Chenzi lang ang nakakaranas ng kasiyahan. Ang mga araw ay normal. Kung paano dapat ay ganun pa rin. Walang kahit kaunting pag-aalala. Sa Ingles, hindi ito sinasabi ng maayos. Ngunit sa loob, labis ang pag-aalala. Kaya't araw-araw ay nag-isip ng paraan para mapasaya si Chenzi. Halos araw-araw ay nag-unlock ng bagong posisyon. Talagang nakapagpasaya ito kay Chenzi. Hindi dapat sabihin na mas masaya siya. Mukhang patuloy ang galit ng lahat kay Chenzi. Kinabukasan, kumatok si Wang Bingbing sa opisina ng direktor ng Tang Dynasty Education Channel. Direktor, hinanap niyo ako. Dylan, may kontak ka pa ba kay Chenzi? Tinanong ng direktor. Parang nagliliwanag ang dalawang mata. Hindi naman masyadong marami. Sagot ni Wang Bingbing. Totoo, may connection pa rin siya kay Chenzi. Kahapon pa nga, nagpadala ng text para magpasaya.
Sa interview noong nakaraang taon, iniwan niya ang contact info. Bagaman si Chen Zi ay nagpakita ng labis na kayabangan noon, at labis na kontradiksyon, hindi niya alam kung bakit. Palaging naiisip ni Wang Bingbing na si Chen Zi ay hindi kasing simple nang nakikita sa labas. Kaya paminsan-minsan ay nakikipag-chat siya sa kanya upang mapanatili ang relasyon at hindi maging masyadong estranghero. Ang ibig sabihin ng boss mo ay, naintindihan mo na, di ba? Sabi ng boss ng masaya. Maganda kung may koneksyon. Tanungin mo siya kung pwede pa siyang magpa-interview ulit tungkol sa mga tanong na gusto naming itanong. Naniniwala ako na mas alam mo ito kaysa sa akin. Sa huli, sa aspetong ito, ikaw ay profesional. Bahagyang nagbuntong hinina si Wang Bingbing. Walang iba kundi ang paggamit ng matalim na paksa para makakuha ng traffic at atensyon. Pero para sa mga kaibigan, sobrang na ito. Gusto niyang tumanggi. Nakita ang kanyang hindi pagkakaayon. Hindi naman nagmamadali ang supervisor. Ngunit mumiti siya at sinabi na hindi mo kailangang magmadali sa iyong sagot. Dahil kung mayroon kayong koneksyon, bakit hindi mo muna siya tanungin? Kung hindi siya nagmamalasakit, sa ganitong malaking benepisyo sa trapiko, bakit hindi mo ito samantalahin? Huwag kalimutan na pagkatapos ng interview sa kanya noong nakaraang taon, tumaas ang iyong katayuan ng husto. Nag-atubili si Wang Bingbing. Kung hindi naman alintana ni Chen Zi, maaaring, sige, tatanungin ko muna. Bigyan mo ako ng sagot agad. Yenan, pagkatapos umalis sa opisina. Huminga ng malalim si Wang Bingbing. Tinawagan niya si Chen Zi. Nakikinig si Bingbing sa pamilyar at magaan na boses ni Chen Zi. Medyo nakarelax si Bingbing. Chen Zi, gusto ng aming istasyon na muling kunan kita ng panayam. Pero siguradong magiging mas matindi ang mga tanong. Naiintindihan mo yon, di ba? Hindi pa ako pumapayag. Gusto ko munang itanong ang ibig mong sabihin. Sige, kunin na natin ang panayam. Maligayang pagdating, Chen Zixiao. Matalas ang mga tanong. Baka kasi hindi ka matalas. Bukod pa dyan, ang dahilan kung bakit hindi pa ako kumikilos. Naghihintay lang ako sa inyong opisyal na channel. Ayaw ko nang makipag-usap sa ibang mga reporter. Sige, hindi ako pumayag. Mangyaring siguraduhin pumayag. Kahit na nagdagdag pa siya na mas mabuti kung agad-agad. Kung ganoon, pasensya na. Agad na sinabi ni Wang Bingbing na agad akong bibili ng tiket. Makakapunta ako mamayang hapon. Binaba ang telepono. Tumingin si Chen Zi kay In Wenwen. Dapat ay curious ka kung bakit hindi ako nagmamadali. At hindi ko rin iniintindi. Ngumiti si In Wenwen at tumango. Bobo kang bata, itanong mo na. Kung itanong mo, hindi ko pwedeng hindi sabihin. Ngumiti si Chen Zi nang may pagmamahal. Yakapin siya sa bisig. Amoy ng bango ng kanyang buhok. Paano ko hindi mauunawaan? Natatakot siyang ma-stress. Ngunit kahit hindi ko maibigay ang mga bagay tungkol sa ginto, hindi ko maipaalam sa iyo. Ngunit ang mga plano ay walang problema. Kailangan kong ipabago ang mga marka sa Educational Examination Institute. Sigurado akong makukuha ko ang perfect score. Nabigla si In Wenwen. Marami na siyang naisip na posibilidad. Pero hindi niya inakalang ganito ang balak ni Chen Zi. Siyempre, hindi rin naman imposible ang magbago ng marka. Matapos ang college entrance exam, may isang panahon pa nga na pwedeng baguhin ang marka para mapantayan ang score na nakuha. Pero bakit siya sobrang sigurado na makakakuha siya ng perfect score? Kaya mabilis kang makakapagsimula ng muling pagsasama. Pero paano ka sigurado na tama ang sagot mo sa tanong na yon? Hindi maintindihan ni In Wenwen. Sa huli, kung hindi mo matukoy kung nasaan ang FE 739, kahit na muling magsama, hindi ka makakakuha ng perpektong marka, di ba? Hindi ito score ng muling pagsasama. Kundi si Chen Zi ay umiling. Dobling liwanag. Sa gabi, si Wang Bingbing ay dumating kasama ang photographer. Kilala siya mula noong nakaraang taon. Ngunit, pareho silang mukhang pagod at abala. Nagsimula na ang panayam. Magandang araw, ako si Bingbing. Ngayon, ikinagagalak kong muling makapanayam si Chen Zi. Maaari bang bumati si Chen Zi sa lahat? Napakataas ng profesional na kakayahan ni Wang Bingbing. Napaka-sweet din ng kanyang boses. Kahit na sa pagkakataong ito, pinayagan siya ng istasyon ng telebisyon na magsagawa ng panayam sa pamamagitan ng live na broadcast. Sa loob ng live studio, hindi naman gaanong marami ang mga manonood. Ngunit nang makita si Chen Zi, biglang nagising. Grabe, si Chen Zi talaga siya. Hindi siya natatakot na tumanggap ng interview. Talaga bang hindi siya nahihiya? Tingnan niyo ang kanyang ekspresyon. Mukhang walang pakialam at kalmado siya. Parang nandyan pa rin siya. Nandyan ang lahat. Lahat sila ay parang mga basura. Saan ba dito ang walang hiya? Ito ay talagang walang kahihiyan. Nagtataka ako kung makikita niya ang mga komento. Gusto kong murahin siya. Sige, murahin niyo muna. Mag-aanyaya ako ng tao. Itong asong ito ay walang internet account. Hinala ko kahit anong mura natin, hindi niya alam. Wala lang sa kanya, hindi siya apektado. Pero iba ang live stream. Hindi siya makakataka sa mga banat. Sa wala pang kalahating minuto ng simula ng live, nagkakagulo na ang lahat. Ang yabang mo talaga, ano? Wala kang hiya, hindi ka natatakot mapahiya, ano? Sige, tatawagin namin ang mga tao para patayin ka. Pest mo. Agad na nagsimula ang ilang mga manonood na tumawag ng tulong. Naghahanap ng suporta. Samantalang ang iba ay nagmumura na. Sayang at hindi ito nakita ni Chen Zi. Ngunit siya ay ngumiti sa kamera at nagsabi sa mga manonood. Magandang araw, ako si Chen Zi. 1 taon na ang nakalipas. Siyempre, namimiss niyo ako, di ba? Walang problema, pagsisikapan kong mas lalo niyo akong mamiss sa susunod na taon. Walang anuman, nag-aangat ng kilay si Wang Bingbing. Seryoso, hindi natatakot na mapagsabihan. Nakatutok ang photographer sa mga komento, nakatingin ng pabaligtad, gusto ka nila. Tama ka. Namimiss ka nila. Gusto lang nilang murahin ka. Sige, bumalik tayo sa usapan. Naniniwala akong isang bagay lang ang talagang gustong malaman ng mga manonood. Tanong ko, Chen Zi, ano sa tingin mo?
ang naging performance mo sa exam ngayong taon? Tulad ng dati. Tahimik na sumagot si Chenzi at patuloy na nag-perform ng maayos. Magandang performance ba? Pero nakikita ko na curious ang mga manonood. Sabi nila, ang tingin ni Wang Bingbing ay dumaan sa mga comment. Tumatalbog ang mga mata. Lahat ng comment ay mura. Ano ba namang stable performance yan? Walang hiya, anong stable performance, anong kalokohan? Sino ka ba naman? Ang mga bullet chat ay talagang walang katapusang lumalabas. Matagal siyang pumili. At bahagyang inangkop ang kanyang sariling estilo. Bago niya sinabi na hindi siya nakakuha ng perfect score ngayong taon. Para sa iyo, hindi ito may tuturing na matatag na pagganap. Ang orihinal na sinabi sa bullet chat ay ikaw ang nagyabang. Ang galing-galing mo. Bakit hindi ka nakakuha ng perfect score? Ang tanong mo ay talagang kailangang pag-usapan ng mabuti. Ipaliwanag mo. Naglinis ng lalamunan si Chenzi. Ang ekspresyon ay nananatiling kalmado. Yung manonood na nagtanong, maaari bang itanong? Sino ang nagsabi sa iyo na hindi ako nakakuha ng perfect score? Si Wang Bingbing at lahat ng manonood ay naguluhan. Sino ang nagsabi sa akin? Sino pa ang dapat magsabi nito? Inanunsyo na ito ng opisyal. Ang pinakamataas na marka sa buong bansa ay 749. Hindi mo ba kayang mas mataas pa? Biglang naging mas masakit ang mga puna sa chat. Si Wang Bingbing ay umusli ang li. Hindi ko masyadong maintindihan ang ibig mong sabihin. Napakadali lang yan. Nagkamali ang grupo ng tagasuri ng papel. Matatag na nagsalita si Chenzi. Binabaliwala lang nila at iniisip. Lay 730, binigay ko ang tamang sagot sa tanong na yon. At nandun nga ang say 730. Pero hindi nila sinuri talaga. Akala lang nila mali ang sagot ko. Kaya binigyan nila ako ng 0 puntos. Kapag lumabas ang mga mapagmataas na salita, mabilis na lumilipad ang mga komento na puno ng galit. Hehe, nasaan ang Lazy 30? Hanggang ngayon ay isang hindi pa nalutas na misteryo. Ano ang batayan mo para sabihin tama ang iyong sagot? Sino ka ba? Maraming mga eksperto at propesor ang hindi makahanap. Ikaw na hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo. Kahit na walang hiya, sinasabi pa rin na nahanap niya ang tamang sagot. Nakakatawa, tingnan ang mga comment. Muling yuko ni Wang Bingbing ang ulo niya. Tama nga. Tuwing may interview kay Chenzi, hindi pwedeng maging tahimik lang. Malakas talaga ang gulo. Ang grupo na naglulunsad ng kiss para sa selebrasyon sa Beijing. At ang mga pinuno ng mga grupo sa iba't ibang lugar na nagsusuri ng mga papel. May isa na nanonood ng live stream. Nang makita yon, biglang nagbukas ang palitan ng usapan. Lalo na nang marinig ng iba ang sinabi ni Chenzi. Diretsong nagalit sila. Nagmamadaling kinuha ang mga cellphone at pumasok sa live stream para magalit. Lalo na ang mga pinuno ng grupo ng pagsusuri. Mas lalong nagingit-ngit sa galit. Mga mapanlait na nakangiti ang tapang magsalita. Pagbukas pa lang ng bibig, nagkamali na kami. Hindi kami nag-verify. Kaya nagbigay kami ng 0 na puntos. Isang malaking biro lang. At sa sandaling ito, muling nagsalita si Chenzi. Ngunit nakakatawa. Tinitignan niya ang kamera, hindi niya alam na mayroon. Walang sinuman mula sa grupo ng pagsusuri o grupo ng paggawa ng mga tanong ang nanonood ng live. Gusto kong magtanong. Bago ninyo ilabas ang tanong na ito, hindi ba niyo naisip ang isang tanong? Iyon ay kung ang sagot ng isang estudyante ay hindi nakapaloob sa inyong tamang sagot. Diretso ba itong bibigyan ng 0 na puntos? Kung narito ang tanong, dahil mayroon kayong tamang sagot, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin natagpuan ang ay 730? Hindi ba niyo naisip ang tanong na ito? Ang mga tamang sagot niyo ay hindi talaga tama. Ang iba na may 0 point something na puntos, ay mali ang ibinigay na sagot. Ngunit handa kayong magbigay ng puntos. Mayroong sumagot ng tamang sagot. Ngunit dahil hindi ito katulad ng pamantayang sagot, kaya hindi ito nakakuha ng puntos. Sa mga sitwasyong may iba't ibang sagot, bakit hindi niyo ito pinapatunayan? Tamad ba kayong magpatunay? Sadyang ayaw niyong bigyan ako ng perpektong marka? O hindi talaga ma-verify? Nang lumabas ang tanong na ito, nagulat ang mga makatuwirang manonood, at nagkaroon ng katahimikan. Parang may katwiran niya ang sinasabi. Kaya may problema sa tanong na ito. Subalit karamihan sa mga manonood ay patuloy pa rin sa pagbatikos. Samantalang ang mga bumubuo ng tanong na sina Wu Jianjun at iba pa ay bahagyang nagbago ang mukha. Ang namumuno sa pagsusuri ng mga sagot ay unti-unting nakakuha ng ideya. Napansin na may hindi tama. Nagkatitigan sila. Ang kanilang mga mukha ay naging maseryoso. Maaari itong maging malaki o maliit. Kung maliit lang, wala namang masyadong problema. Pero kung malaki ang usapan, may problema talaga sa tanong na ito. Walang tamang sagot sa tanong na ito. Ang tamang sagot ay nakukuha sa pamamagitan ng kaalaman at kalkulasyon. Pero hindi katumbas ng tama ang tamang sagot. Kaya ang pinakamataas na makukuha mo sa tamang sagot ay 0.6, pasok na. Pero balik tayo sa usapan. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang tamang sagot? Sila ay nagdududa pa. Pero narinig si Chenzi na nagsabi kung ganito ang mga sitwasyon. Sabihin niyo sa akin, darating ako para mag-verify. Tumayo siya na may matalim na tingin, darating ako para hanapin ang C730. Patunayan na tama ang sagot ko. Mali ang inyong pagsusuri. Mali ang mundong ito. Muling nagkunwari si Chenzi. Bagaman ayon sa kanyang ugali, talagang ayaw niyang magpanggap. Mas mabuti pang mamuhay ng tahimik at masaya. Wala tayong magagawa. Kailangan itong ilagay sa tamang ayos para magamit ng husto ang ginto. Nang marinig ng mga eksperto at guro sa pagsusuri ng mga tanong ito, bigla silang nagalit. Ang kaunting pagdududa at pangamba na kanina ay umusbong. Biglang nawala. Lahat sila'y nagangalit at nakatitig sa screen kay Chenzi. Kung titignan lang ang kanilang mga ekspresyon, parang gusto na nilang lamunin si Chenzi ng buo. At pagkatapos ay ilabas ito para pakainin ang aso. Nakakainis talaga.
Bakit ang galing niyang magpanggap? Mali ay mali. Hindi pa rin umaamin. Kahit na may problema ang mga tanong natin. Ngunit sa huli, ito ay talagang para sa pagsubok ng kaalaman sa pisika. At kakayahan sa pagkalkula lamang. Mayroon lamang isang tamang sagot. At hindi ito perpektong marka. Kaya kahit na may problema sa tanong, ito ay maliit na problema. Kaya't nagkunwari siya. Hindi pwedeng ganito. Nang makita si Laoksue, galit na galit siyang nagbubuga ng bigote. Alam ba nitong batang ito ang paggalang sa guro at ang tamang pag-ugali? Alam ba niya kung ano ang kababaang loob? Ang pag-aaral ay para matuto ng kaalaman. Maunawaan ang tama at mali, ang karangalan at ang kahihiyan. At pagkatapos ay maging mapagpakumbaba at magpakita ng respeto. Maging mas mahigpit sa sarili. Magpakaluwag sa pakikitungo sa kapwa. Hindi ibig sabihin na dahil may kaunting alam siya. Nakakabasa lang ng ilang malalaking letra, akala niya mas mataas siya kaysa sa iba. Akala niya palaging siya ang tama. Akala niya walang ibang tao na mas magaling sa kanya. Akala pa nga natin noon na tayo ang may pagkakamali. Ang tawag mo ba dyan ay pagkakonsensya? Pero ang ginawa mo, ganito pala. Kahiya at may paggalang. Walang kwenta ang kahihiyan natin. Kung alam lang niya ito, matapang sana siya. Ngumisi si Wu Jianjun. Nakita ko na. Wala na siyang maipagmamalaki. Kung hindi makuha ang pinakamataas na marka, magsisimula na siyang magpasikat at makialam ng walang pakundangan. Sa kabilang banda, sinisisi ang tanong na may problema. At pinaninindigan na siya ay walang mali. Ano ang kanyang sagot? Challenger Deep. Sa ilalim ng dagat, higit sa 20,000 metro. At walang sinuman ang makakapag-verify. Siyempre, kung anuman ang sinasabi niya, walang makakapagpatunay na mali. Kung hindi mapapatunayan, siya ay maaari pa ring magpatuloy sa walang kabuluhang usapan. Nang marinig ito, siya ay umuungol ng malamig. Akala ko isang henyo na kabataan na mayabang. Ngunit isa lamang palang karaniwang tao na nagpapromo. Kung siya ay tapat na umamin na hindi niya kayang makuha ang perpektong marka, wala akong anumang paghamak sa kanya. Sa halip, masigagalang ko pa siya. Ngunit wala siyang lakas ng loob na aminin ang kanyang pagkatalo. Talagang nakakabigo. Sobrang nakakabigo. Nagmumukhang naguguluhan si Zhang Menglin. Tahimik siyang hindi sumasang-ayon sa sinasabi ni Wu Jianjun. Sa katunayan, nakipag-ugnayan siya kay Chen Zi. Kahit na sobrang mayabang si Chen Zi, hindi siya mukhang tao na hindi kayang aminin ang pagkatalo. Mga walang hiya na nag-aaway ng walang katuturan. Ngunit wala rin siyang ebidensya. Walang matibay na argumento. Hindi makapagpahayag para kay Chen Zi. Kaya't nanatili na lang siyang tahimik. At nag-isip ng mabuti. Walang ibang maisip sa sandaling iyon. Huminga ng malalim si Qin Zhengwu. Talagang nakakadismaya. Ang mga tagapagsulit ng ibang asignatura ay tumango rin. Sa gitna ng galit, medyo may pagka-disappoint at nalulumbay. Si Chen Zi ay sobrang mayabang at paulit-ulit na nang-asar. Siyempre, hindi sila masaya. Kung hindi sila magiging masigasig na nais na ipahamak si Chen Zi para hindi siya makakuha ng perfect score. Pero sa kabila ng galit, talagang humanga siya kay Chen Zi. Lalo na sa kanyang kakayahan sa pag-aaral. At sa kanyang talento. Bata pa, mapusok na ba? Ang kabataan ay walang ganito, di ba? Sa huli, kung kaya mong kunin ang perfect score ng ganoon kadali, baka mas matindi pa siya. Hindi ito malaking problema. Basta't malaman niyang may mas magaling sa kanya. May mga mas mataas pa sa kanya. Siyempre, magiging masunurin na siya. At saka, mag-aaral ng mas malalim na kaalaman. Pagkatapos ay makapaglingkod sa bansa. Para sa kapakanan ng sangkatauhan. Pero sa huli, nawalan siya ng pag-asa na patunayan. Naiba siya sa grupo ng mga nagtanong. Ang mga opisyal ng pagsusuri ng papel ay walang gaanong pagpapahalaga at pagkabigo. Halos puro galit na lang. Gusto kong makita kung paano niya mapapatunayan ito. Tingnan mo ang aking mga tanong. Mabilis lang. Matagal nang tahimik ang live stream, may mga bulong sa chat. Paano mo napatunayan, paano? Tapos may isa pang nagsabi, ang dami mong sinasabi. Saan galing ang sagot na sinulat mo? May anumang ebidensya ka ba? Yung mga nanonood na dati ay nagulat at nag-isip, nakarealize na rin. Nagtatanong na sila ng sabay-sabay. Halos sa isang iglap. Ang dalawang tanong ay umabot sa lahat. Maaaring itanong ang dalawang tanong na ito, na nagdulot ng pagkabigla. Halos nakalimutang huminga si Wang Bingbing. Pagkatapos magising, pinilit na pigilin ang gulat sa kanyang mukha. Tumingin kay Chen Zi. Mukhang si Chen Zi ay kasing tiwala pa rin tulad ng dati. Ngunit, halos lahat ng mga manonood ay nahihirapang maniwala sa iyong sinasabi. Ano ang sagot na isinulat mo? Mayroon bang anumang theoretical na batayan? At saka, sinabi mong ikaw ang magpapatunay. Paano mo ito patutunayan? Napakasimple ng sagot. Si Chen Zi ay tinitingnan ang kamera. Kalma niyang nagsalita. Sa pinakamalalim na bahagi ng Mariana Trench. Mariana Trench. Nagulat si Wang Bingbing at ang kameraman. Pero agad nilang naisip na, ito ang pinakamalalim na dagat sa buong mundo. Tumango si Chen Zi. Pinakamalalim na bangin sa buong mundo. Higit sa 20,000 metro ang lalim nito. Sa pinakamalalim na bahagi ng Mariana Trench. Labing-labing nagulat si Wang Bingbing. Muling nagtanong upang kumpirmahin. Tumango si Chen Zi at sinabi na sa mahigpit na pagsasalita. Walang paraan ang grupo ng pagsusuri upang makumpirma na uunawaan ko. Sapagkat kahit nasa kasalukuyan, ang pinaka-advanced na manned submersible sa mundo ay hindi makabababa sa lalim na ito. Ngunit nagbibigay ng 0 na puntos ng walang pagsusuri. Hindi ko maintindihan. At ang grupo ng mga nagtanong na nagbigay ng ganitong mga tanong na hindi nila kayang beripikahin ang resulta. Sa tingin ko may problema rin dito. Habang sumasagot ang taong ito, hindi niya nakalimutang muling pagtawanan ang nagtanong. Nakangiti si Wu Jianjun at ang iba pa. Tingnan mo, alam ko na gagamitin niya ito para umatake. Hindi makapagpakatino. Kaya dapat siyang bigyan ng puntos. Tawa lang ako habang pinapanood siyang magpanggap.
Tingnan ang kanyang palabas. Ang mga bigating tao sa pagsusuri ng papel ay malamig na nagsabi na hayaan siyang magsalita. Tingnan natin kung ano ang kaya niyang ipagpilitan. Tingnan natin kung kaya niyang gawing buhay ang patay. Kaya ba niyang magsalita? Tungkol sa mga manonood, kadalasan silang walang masabi. Talagang matapang siyang magsalita. Siyempre, ang sagot niya ay kaya hindi siya binigyan ng puntos. Sa ngayon, ang populasyon ng planetang Morans ay 13 bilyon. Ang diameter ng planeta ay higit sa 17,000 kilometro. May mga kalaliman na higit sa 20,000 metro. Mukhang kahanga-hanga. Ngunit sa katotohanan, kung ikukumpara sa buong planeta, hindi ito gaanong mahalaga. Kahit para sa Morans, ang 20,000 metro ay walang halaga. Pero sa ilalim ng dagat na higit sa 20,000 metro ang lalim. Para sa kasalukuyang teknolohiya ng tao, ay mahirap maabot ang kabilang panig. Talagang hindi makalampas. Hindi man lang makapasok ang tao sa submersible. Paano mo mapapatunayan kung tama o mali ito? Unti-unting naging kalmado si Wang Bingbing. Nadiskubre niya ang pagkakamali sa plano. Si Chen Zi ay napakakumpiyansa. Alam na niya ito mula pa noong unang araw. Bakit siya nagugulat pa? Halos nakalimutan na ang interview. Kailangan niyang ayusin ang kanyang isip. Pumili ng isang tanong mula sa mga komento. Kahit na may katwiran ang sinasabi mo, walang paraan upang patunayan ito. Wala namang paraan para patunayan na ang sagot mo ay tamang sagot. Hindi ba? Kaya't iniisip ng mga manonood na hindi dapat bigyan ng puntos. O kaya'y pinakamataas na 0.5 puntos. Hindi pa rin makakakuha ng perpektong puntos. Ano sa tingin mo tungkol dito? Ano bang tingin mo? Ngumiti si Chen Zi. Hindi ko ba sinabi kanina? Kahit anong grupo ng pagsusuri, o sinumang tao, hindi niyo ma-verify. Kaya't ako na lang ang gagawa. Nagmamadali ang paghinga ni Wang Bingbing. Ang ibig mong sabihin ay pupunta sa ilalim ng dagat na 20,000 talampakan. Pero kalahating tama lang ang sinabi mo. Sa harap ng live na kamera, si Chen Zi ay kalmado, walang makikitang alon sa kanyang mukha. Dapat sabihin na bumaba sa ilalim ng dagat ng 20,000 metro. Hanapin ang I-739. Sa oras na yon, natural na mapapatunayan na totoo ang sinasabi ko. Si Wang Bingbing ay nakabuka ang pulang labi. Kahit nahanda na siya sa isip. Sa sandaling ito, hindi ko maiwasang ma-shock. Tungkol sa mga manonood, halos lahat sila ay natawa ng malakas. Haha, ang galing mo talaga magpanggap. Natawa ang mga manonood. Tawa ko, pangmutya, panliliba. Ipakita mo sa akin. Talagang maraming bansa at rehiyon. Nagpadala kayo ng maraming kagamitan, tao, at eksperto. Nagtagal ng mahigit 4 hanggang 5 buwan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila natagpuan. Sa 39 na leads, kapag nagsalita ka lang, parang madali mong mahahanap ng walang kahirap-hirap. Ang tapang mo talaga. Pag sobra na akong uminom, sinasabi ko na ang mundo ay sa akin. Pero hindi ko kailanman sinabing kaya ko itong gawin. Gusto mo bang tingnan kung ano ang sinasabi mo? Huwag muna nating pag-usapan kung mahahanap ba o hindi. Unang tingnan mo ang sagot mo. Sa pinakamalalim na bahagi ng Mariana Trench. Hindi bababa sa 20,000 metro. Pero hindi pa tiyak ang eksaktong datos. Pero tiyak na mas marami kaysa sa kulang. Ayon sa sinasabi mo, hindi ba't ikaw ang bababa sa pinakamalalim na bahagi ng Mariana Trench? Sa lalim na higit sa 20,000 metro sa ilalim ng dagat. Anong gagamitin mo para makapunta doon? Bakit ka pupunta? Sa kasalukuyan, kahit anong teknolohiya sa buong mundo ay hindi pa nakakababa doon. Paano mo nasabi yan? Parang sinasabi mong kaya mong bumaba kung gusto mo lang. Talagang puro hype lang yan. Pabibo. Walang dahilan para bigyan ka ng atensyon. Talagang may lakas ng loob. Isang salin ng dila. Kahit ano ay kayang sabihin. Tumingin ka, puno ng mga tanong. Pati mga pang-insulto sa mga komento. Komplikado ang ekspresyon ni Wang Bingbing. Si Wu Zhenjun at ang mga kasama niya at ang grupo ng mga taga-suri ay natawa. Tiyak na mas marami pa rin ang mga taong may malinaw na mata. Hindi basta-basta mahuhuli sa ritmo niya. Talagang matapang siyang magyabang. Tinitawa ni Qin Zhenguo. Kung talaga niyang mahanap ang sagot para patunayan ang sarili niya, walang mali. Sa susunod na taon, sa college entrance exam, ako ang magtuturo sa kanya ng math. Sa palagay ko, ito ay isang pagkilala sa kanya. Posible ba, Wu Zhenjun ay nag-atubili at umiling? Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, muling nagsalita si Wang Bingbing. Malapit na tayong matapos sa ating panayam. Ngunit maraming tanong pa ang mga manonood sa ating live stream. Inilalarawan niya ang mga pagdududa at mga pang-insulto bilang mga tanong. Ito ay dahil hindi naintindihan ng lahat kung bakit ka may ganitong tiwala. Hindi lamang tiwala. Nandoon lang. Paano ka sigurado na makakababa ka ng 20,000 talampakan sa ilalim ng dagat? Sa ngayon, wala pang anumang manned submersible na makakaabot sa datos na ito. Kahit kalahati. Ay talagang mahirap, wala pa nga. Tumango si Chen Zi bilang tugon. Ngunit hindi ito nangangahulugang wala nang magiging ganito sa hinaharap. Tama ang kabaligtaran. Sa hinaharap, tiyak na magkakaroon. At mabilis itong darating. Sa tingin ko, sa loob ng 1 taon. Ibig sabihin, bago ang susunod na pagsusulit sa kolehiyo. Tiyak na mangyayari ito. Isang manned submersible na may kaugnayang teknolohiya. Sasakyan ko ito at lulubog sa ilalim ng dagat ng 20,000 metro. At live na naghahanap ng mga labi ng I-739. Alam ko na humahagikik siya sa harap ng kamera. Ngayon halos lahat ng manonood ay nagdududa at nagmumura sa akin. Tama ba, pero wala akong pakialam sa inyo. Kung sa tingin niyo ako ay nagmamalaki, o nag-aaway at ayaw umamin sa pagkatalo, ayos lang. Walang problema. Basta't maghintay kayo. Tumayo siya at tumingin ng diretsyo sa kamera. Nagmamalaki siya. Sa loob ng 1 taon, patunayan ko na tama ang sagot ko. At sa susunod na taon, muling sasali ako sa pagsusulit. At muli, makakakuha ako ng perpektong marka. Bukod dito, hindi ko alam kung may guro mula sa grupo ng mga tagapagtanong na nanonood ng live.
Gusto kong sabihin na hindi mahirap ang tanong na ito ngayong taon. Sa pinakamarami, hindi niyo kayang beripikahin ito. Kaya nagkaroon ng ganitong pangyayari. Kaya sa susunod na taon, maaari bang palakasin ang pagsisikap? Pakiusap, huwag ninyong maliitin ako. Ano bang mahirap dito? Kapag nalaman ito ng mga banyaga, baka isipin nilang ganito lang ako at hindi kayang lutasin ang mga problema. Si Wang Bingbing ay nagtakip ng bibig. Walang mata ang photographer. Lahat ng nanonood na inis. Halos maputol ang hininga ng baboy na paa. Grabe, ang lakas ng loob niya. Ako pa, hindi ko kayang magyabang ng ganito. Baka masyadong malakas ang hangin, matanggal ang dila ko. Nang mapansin nila at gusto sanang magalit, nalaman nilang tapos na ang live stream. Kalahating oras. Natapos na ang oras. Si Wang Bingbing ay hindi pa nakapagsalita ng kahit anong pahayag. Una, kulang na sa oras. Pangalawa, hindi na alam kung ano ang sasabihin. Akala ko noong nakaraang taon. Sobrang matindi na si Chen Zi. Ngunit ngayong taon. Grabe, noong nakaraang taon walang kwenta. Kumpara sa taong ito, parang maliit na apoy kumpara sa malaking kahayag ng mga firefly at buwan. Para maglarawan, hindi talaga pwedeng ikumpara. Sobrang laki ng agwat. Napakalaki talaga. Sobrang hindi ka pani-paniwala. Noong nakaraang taon, ang pinakamasama ay ang pagbatiko sa universidad at sa mga bumubuo ng mga tanong. Ngayon, sa batayan ng nakaraang taon, lalo pang lumala. Mas matindi, hindi lang yon. Pati buong mundo pinagsabihan pa. Hindi nyo alam kung nasaan ang SEI 739. Alam kong hindi nyo mahahanap ang SEI 739. Pero kaya kong hanapin. Anong klaseng tao ang kayang maging ganito kaastig? Talagang natatakot akong magpatuloy pa. Baka hindi na ito mapigilan. Matapos ang mabilis na pagtatapos ng livestream, nakahinga ng maluwag si Wang Bingbing. Bahagyang nakaramdam ng ginhawa. Ang takot ay sobrang labis. Kung magpapatuloy pa, tiyak na may mangyayaring masama. Sa kabutihang palad, dumating na ang oras. Tapos na ang live stream. Doon niya lang napansin na hindi niya namalayan na kanina pa pala siya pawis na pawis. Nabasa na ang damit niya sa pawis. Bago nito, hindi niya namalayan. Anong klaseng interview to? Kahit na sa pakikipanayam sa mga malalaking tao sa industriya, medyo kinakabahan lang ako. Ngunit sa pagkakataong ito sa live stream, bigla, si Wang Bingbing ay tila nalilito. Tapos na ba ito? At si Chen Zi ay tila nakatingin sa kanya, na may kaunting pagnanais pang magpatuloy. Kuya, pakihinto na ako. Si Wang Bingbing ay medyo naiinis. Talagang natatakot akong magpatuloy sa panayam. Baka magalit din sa akin ang mga galit na manonood. At magreklamo sila ng labis. Nagpakita siya ng ngiti. Yan, oras na. Bakit hindi tayo magkasamang kumain? Kahit na medyo hindi pa tapos ang pagkakabit. Pero hindi na ito malaking problema. Tapos na rin, tapos na. Ngumingiti si Chen Zi at nagtatanong kung gusto niyang kumain ng merienda. Agad namang pumapaling ang huli. Chen Zi, mayroon pa kaming trabaho sa aming istasyon. Kailangan naming umuwi agad. Paalam na muna. Hindi siya naglakas loob na magtagal. Agad na tinawag ang photographer para dalhin ang kagamitan. Tulad ng tumatakbo siyang umalis. Nakakatakot talaga. Sa daan, hindi nakapagpigil ang photographer na magreklamo. Natatakot ako na pagkatapos ng interview natin, mabugbog tayo. Hindi naman siguro, di ba? Si Wang Bingbing ay umusod ng kaunti ang kanyang leg. Tumingin sa kaliwa at kanan. Bahagyang nakaramdam ng kapanatagan. Narito ay isang villa area. Dapat ay maayos ang seguridad dito. Hindi pa lumipas ang ilang minuto mula nang umalis si Wang Bingbing. Si Ding Wenwen ay lumabas mula sa silid tulugan. Na may kaunting kasiyahan, sinabi niyang naging kapatid na si Zi. Matagumpay na nakarehistro ang kumpanya. Naibigay na rin ang business license. Magsisimula na ba ang renovation sa address ng kumpanya bukas? Habang niyayakap ni Chen Zi siya na nakasexy na suot ang kanyang underwear. Ngumingiti siya. Yung address ng kumpanya dito ay pinaup lang namin para sa papeles. Sa susunod na mga araw, kailangan nating pumunta sa Shenzhen at humingi ng tulong sa iyo. Aking magiging biyenan. Sa katunayan, wala tayong dagat dito sa Timog Kanlurang rehiyon. Wala rin tayong masyadong maasahang industriya ng mga barko. Kung kailangan nating gawin ang mga bagay na ito, dapat tayong pumunta sa mga espesyal na lugar. Sige, magbubook ako ng tiket. Kailan tayo alis? Huwag nang mag-antala. Bukas na lang, bago pa man. Hehehe, maputla ang mukha ni In Wenwen. Pero sumunod naman siya ng walang pagtanggi. Isang matinding galaw. Si In Wenwen ay nakatulog na ng mahimbing. Samantala, si Chen Zi ay walang tulog. Binuksan niya ang computer. Pumasok sa mode ng labanan. Hindi kayo naniniwala. Naghihintay kayong makita ang aking kahihiyan. Sige lang. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang magiging resulta. Hanggang sa madaling araw. Tahimik na isinara ni Chen Zi ang computer. Maingat na umakyat sa kama. Niyayakap ang natutulog na si In Wenwen. Nararamdaman ang kanyang makinis at malambot na balat. Tahimik na natutulog. Kinabukasan, magaan ang kanilang dala. Magkasamang sumakay ng eroplano patungong Shenzhen. Shenzhen. Dahil sa natatanging lokasyon at kapaligiran nito. Sa mga nakaraang dekada, ang pag-unlad nito ay talagang mabilis. Labis na pag-angat. Sa buong bansa ng Tang. Ito ay isang pangunahing sentro ng ekonomiya. Hindi kailanman nahulog sa top 3 sa bansa. Maraming malalaking kumpanya sa high-tech at finance ay matatagpuan dito. At marami pang iba pang mga kumpanya. Sobrang dami. At ang industriya ng paggawa ng barko sa Shenzhen ay talagang nangunguna. Isa sa mga pinakamahusay sa bansa. Paglabas mula sa paliparan, ay nakita ang isang mamahaling sasakyan na may isang magandang babae sa tabi. Nasabik na naghihintay. Si Zhang Jai at Ding Wenwen ay ngumiti. At malayo silang kumaway. Hinila si Chen Zi papunta roon. Si Zhang Jai ay agad na ngumiti. Nang lumapit si Sekretaryo Zhang, si Chen Zi ay magalang na tumango.
Nakilala na niya si Sekretaryo Zhang minsan. Siyempre, siya ang perpektong pagpipilian para sa sekretaryo. Muling nagkita. Nakasuot siya ng eleganteng Ben na uniforme. Mas kapansin-pansin siya kumpara sa huli. Hindi may iwasang isipin ni Chen Zi na napakaswerte ng magiging biyenan niya sa hinaharap. Tungkol lang sa sekretarya na ito. Ang pinakamahalaga ay, hindi lamang ang panlabas na kondisyon. Magaling din siya. Lu, pinapunta ako ng chairman para kunin ka. May meeting siya kaninang umaga. Hindi pa makaalis ngayon. Babalik na lang ako mamaya para makita kayo. Huwag mag-alala, bahagyang tumango si Chen Zi. Sakay na tayo muna. Mag-usap tayo ng dahan-dahan, ayos lang. Tungkol kay Chen Zi, walang anumang pinapabayaan si Secretary Zhang. Alam na alam niya ang lahat. Malaki ang pagpapahalaga ng aming chairman kay Chen Zi. Lubos siyang nasisiyahan. Ang magiging biyenan niya sa hinaharap. Sa loob ng isang taon, ilang beses na niyang binanggit ito sa kanyang tainga. Hindi niya pwedeng baliwalain. Kung mapikon si Chen Zi, babalik-balikan niya ang sinasabi niya. Malamang mapipilitan ng chairman na mag-resign sa sarili niyang posisyon. Assistant ng chairman. O, yung ganitong klase ng assistant ng chairman sa malaking kumpanya. Hindi madaling makahanap ng ganitong posisyon. At saka, sanay na rin siya dito. Pagkatapos magbaba ng sakay, nagbuhos si Secretary Zhang ng inumin para sa dalawa. Hindi na nagsalita, ito ang pagiging profesional na isang sekretary. Sa kalagayan na hindi sigurado kung gusto makipag-usap ng customer. Iwasan mong istorbohin sila. Kung may kailangan, sila na ang magsasabi. Pupunta tayo. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsalita si Chen Zi. Ang ibig sabihin ng chairman ay pumunta sa kumpanya. Agad na sumagot si Sekretarya Zhang ng mahinahon. Sabi niya, ipakilala si Chu Chu at Ginoong Lu sa lahat. Ang eksaktong sinabi niya ay, kayo ay 20 na. Dapat nang unti-unting kunin ang mga gawain ng kumpanya. Walang interes. Sino nang mag-akala na si In Wenwen ay agad na mag-igting ang mata, nasa second year pa lang ako. Pero ako kasi, hindi masyadong bagay sa trabaho. Chen Zi, pouting, si Secretary Zhang. Pakiusap ko sa inyo, maging tao naman kayo. Sa ganitong malaking kumpanya, kailangan mong sanayin kayo na maging mga tagapagmana. Pero ayaw niyo naman. Kung iba ang mapili, siguradong mag-iiyak at hihingi pa. Ganito na lang, wala namang oras si Uncle Yin ngayong umaga. Bakit hindi niyo kami samahan maglibot? May kailangan lang akong ayusin. Sige po, agad na pumayag si Secretary Zhang. Nakautos na ang chairman. Kung may hinihingi si Ginoong Lu, anumang hinihingi, basta't hindi labag sa batas, ay aking tutuparin. Kung ito ay may kinalaman sa posibleng, kailangan nang makipag-ugnayan sa iba para humalili. Tumingin si In Wenwen sa labas ng bintana. Parang wala siyang narinig. Tumaas ang kilay ni Chen Zi. Karapat dapat pagnilayan ang mga salitang iyon. May ibig sabihin ang mga salita. Pero hindi naman kailangang umabot sa ganung kalaking antas. Hindi kami gagawa ng iligal na gawain. Sa totoo lang, si Chen Zi nagkukunwaring hindi niya naintindihan. Gusto ko lang magrenta ng opisina para magtayo ng kumpanya. Dapat pamilyar ka dito, Sekretarya Zhang. Pamilyar ako sa bagay na ito. Sobrang pamilyar ako. Ngumiti si Sekretaryo Zhang kay Ginoong Lu. Sandali, mayroon akong tamang lugar. Dadalhin ko kayo dito. Nakakabahala naman. Ang sasakyan ay bumabagtas sa mga kalye ng Shenzhen. Ang daloy ng sasakyan at ang mga matataas na gusali ay nagtutulungan. Si Chen Zi ay nakasandal sa bintana ng sasakyan. Tumingin sa mga ilaw at kasiyahan sa labas. Sa isang sandali, tila siya ay nasa ibang mundo. Parang nakita ang lalim ng kanyang nakaraan. Red Top International Lee Building, 5-star na opisina, na may kahulugan ng masaganang kapalaran. Ang ika-18 palapag ay walang tao. Sa elevator, mahinahong ipinakilala ni Sekretarya Zhang si Ginoong Lu. Unang tingnan mo kung bagay ba. Kung bagay, bahagyang baguhin ang estilo ng dekorasyon. O kaya, pwedeng mag-isa lang na may dalang bag. Laki ay 1.80 metro kwadrado. Maganda ang pagkakaayos ng dekorasyon. Seryosong dekorasyon sa opisina. Maganda rin ang paligid. May siyang pang elevator pa nga. Pagsakay at pagbaba sa trabaho. Halos walang pagkakataon na mahirapan sa pagsakay sa elevator. Iba't ibang detalye. Isa-isa niyang ipinaliwanag. Sa isang sulyap. Masaya si Chen Zi. Magandang lugar. Talagang karapat-dapat ka, Sekretaryo Zhang. Ginoong Lu, salamat sa papuri. Ngumiti si Sekretaryang Zhang at sabi, kung magugustuhan mo. Sige, tayo na ang magpasya. Sandali, hindi ba mahal ang lugar na ito? Magkano ang taunang renta? Tumingin si Sekretaryang Zhang kay In Wenwen. Sa sarili niyang lugar. Ngumiti si In Wenwen ng mahina. Siguro mga 12 o 13 ako noon. Ang tatay ko at ilang tao ay nagpartner para bumili ng lupa at magtayo ng bahay. Ang itinayo nila ay itong bilog ng mga opisina. Nakuha niya sa raffle ang gusaling si. Sinasabi pa niya sa akin na ito ang aking dowry. Sabi pa niya na kung hindi ako mag-aaral ng mabuti, wala akong magiging magandang kinabukasan. At magiging isang landlord na lang. Nang matapos siyang magsalita, umiti siya kay Chen Zi. Sabi niya, magkano ang dapat kong bayarang upa? Ah, kaya pala ikaw pa ang nagmamay-ari ng paupahan. Nagulat si Chen Zi. Mukhang sa nakaraang buhay ko, hindi pa rin ako masyadong nakakaintindi tungkol kina In Wenwen at sa kanyang ama. Hindi lang siya nakikisalamuha sa pananalapi, kundi pati na rin sa real estate. Ngumiti bahagya si In Wenwen. Gaano mo ba sinabi ang renta? Sa tingin ko, kahit ano paman, dapat ganito ang halaga. Yine, tahimik na suminghap si In Wenwen. Sa kanya inis na humihinga, sige na. Ganito ang presyo. Ibibigay ko na ang 18 na palapag. Pwede mong gamitin kahit kailan, hindi lang basta-basta ako ang gagamit. Bakit hindi ka na lang naging may-ari ng tindahan? Ngumiti rin si Chen Zi, anong renta? Sinasabi lang niya yun nang nagbibiro. Kaya bukas. Ang Feature Technology ay opisyal nang magbubukas at magsisimula ng operasyon. Feature Technology.
Ito ang pangalan na naisip ni Chen Zi. Ibig sabihin nito ay pagtungo sa hinaharap. Mas lalo na yung mga teknolohiya sa isip ko noon. Talagang mga teknolohiya ng kinabukasan. Hindi ko lang pinapalampas. Tungkol naman sa susunod. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng kanyang kontrol. Mas maraming teknolohiya ng kinabukasan ang unti-unting mapupuno. Sa panahong iyon, natural na maintindihan ng lahat. Gaano nga ba ka-advanced ang teknolohiya ng kinabukasan? Hinaharap na teknolohiya. Magandang pangalan, malakas ang dating. Tumaas ang hindalaki ni Sekretaryo Zhang at humanga. Pagkatapos ay sinabi niya, ang hinaharap na teknolohiya ni Ginoo Lu. Sumusunod ba ito sa landas ng teknolohiya? Hindi alam kung anong partikular na industriya ang kinabibilangan. Kailangan ba ng tao? Ayon sa utos ng chairman, kung may pangangailangan si Ginoong Lu, gagawin ko ang aking makakaya upang matugunan ito. Kung kulang sa tao, maaaring kumuha muna tayo ng ilan mula sa amin. Marahil hindi kami masyadong marunong sa mga teknikal na aspeto. Ngunit sa mga bagay tulad ng tao, pananalapi at administrasyon, wala namang problema. Basta't maitatayo muna ang balangkas ng kumpanya. Nakuha na ni Ginoong Lu ang tao. Babalik na lang ang mga tao namin. Nagniningning ang mga mata ni Chen Zi. Hindi ba masyadong abala yon? Wala kaming problema sa mga reserbang tao. Ngumiti si Sekretaryo Zhang. Walang magiging problema. Kung ganoon, pasensya na. Sumang-ayon si Chen Zi. Walang masyadong problema dito. Hindi naman ito teknikal. Kailangan lang ng administratibo at iba pang aspeto. Hindi ito malaking issue. Saka kung kami lang ni English na dahan-dahan. Kailangan din ng hindi bababa sa kalahating buwan. O kahit isang buwan para maitatag ang balangkas. Sayang naman ang oras. Ang oras ay pera. Tungkol naman sa pakikisama. Sa hinaharap maraming pagkakataon at paraan. Hindi mo na kailangang mag-alala. Hindi ito magiging problema. Dapat lang. Gagawin ko ang lahat para makapili ng mga pinakamahusay na sundalo at komandante. Agad na nagsabi si Sekretaryo Zhang. Hindi na abalahin si Chen Zi, tumango siya. Tungkol sa sahod ng mga tauhan. Pagkatapos nilang ma-assign dito, kami na ang magbibigay. At huwag silang pilitin. Ang pilit na bunga, hindi matamis. Pero tungkol sa sahod, yung gustong pumunta. Sa panahon ng pagpapahiram, tataas ang sahod ng 0%. Sa nakaraang buhay, naging empleyado ako ng mahigit 10 taon. Empleyado si Chen Zi. Alam na alam ko ang iniisip at nararamdaman ng karamihan sa mga empleyado. Huwag mo akong lokohin ng kung anong kultura ng Wolf Spirit. At huwag mo akong bigyan ng mga pangako na walang laman. Huwag mo ring ipilit ang mga ganitong bagay. Maging tapat tayong lahat. Ang mga empleyado ay nandito para kumita. Kung sapat ang ibibigay mong pera, syempre magsusumikap silang magtrabaho para sa'yo. Sweldo ay 30,000. Ang kumpanya ay pagmamay-ari ng aking boss. Ano man ang ipagawa niya, gagawin ko. Sweldo ay 10,000 plus. May komisyon, overtime at bayad sa overtime. Walang problema, handa akong magsakripisyo para sa boss. Sweldo 5,000. May overtime at benepisyo ba? Wala, wag nang pag-usapan. Kahit na meron, depende pa rin sa mood ko. Sweldo 1,500. Nandyan ba ang boss? Pakidala nga ako ng isang tasa ng kape. Napakadaling dahilan na walang asukal. Kung gusto mong tumakbo ang kabayo, kailangan mong pakainin ito ng damo. Kung gusto mong magtrabaho ng mabuti ang mga empleyado, kailangan mong bayaran sila ng tama. Ngunit hindi rin bobo si Chen Zi. Wala pa siya dito. Diretso na lang sa dobleng sahod o higit pa. Kapag sobra na ang pera, nakakaramdam ng takot. Sa antas ng sahod sa Yingshan Stone Finance, siguradong hindi ito maliit. Ang 0% na dagdag ay malaki na. Kung gusto pang magdagdag, maghintay na lang hanggang kumita o may resulta bago magdagdag. Tungkol naman sa benepisyo, syempre, hanggat maaari, tinitingnan natin ang malalaking kumpanya. Kapag kumita na tayo sa hinaharap, hindi naman imposibleng malampasan ang mga malalaking kumpanya. Nagpasya si Chen Zi na gamitin ang prinsipyo ng voluntaryong overtime. Kung gusto, mag-overtime. Walang bawas sa overtime pay. Pero ang mga ito ay usaping panghinaharap. Ngunit ang ibig sabihin ng chairman ay ang sahod ay mula sa atin. Humihikbi si Sekretarya Zhang Chen Zi. Kung ganito ang gagawin, ako ba ay magiging sugarol? Pasensya na, hindi ko yon ibig sabihin. Sige, ayon na lang sa gusto ni Ginoong Lu. Salamat. Ira the way, may isa pang bagay. Wala pang disenyo para sa pangalan ng kumpanya at logo. Sekretarya Zhang, may kakilala ka ba? Sana bukas magamit na ito. Pwede namang magdagdag ng pera. Hindi kailangan ng sikat na designer. Ang tinitingnan ko lang ay ang resulta. Hindi ang kasikatan. Tungkol sa mga pangunahing disenyo at kaugnay na elemento, dalawa lang ang kailangan. May futuristic at teknolohikal na pakiramdam. Hindi ito mahirap. Kukunin ni Sekretaryo Zhang ang trabaho. Kaya niyang gawin ito. Bago dumating ang mga empleyado bukas, maayos na itong ma-install. Nagkaroon ng abala ng pumunta sa bahay ni In Wenwen. Makalipas na ang ika-4 ng hapon. Hindi nagpunta si Chen Zi na walang dalang kahit ano. Bumili siya ng malaking supot ng prutas, sigarilyo at alak kahit na. Sabi ni In Wenwen, hindi naman kulang ang bahay nila. Bumili na lang ng prutas, pang-aliw lang. Kahit na kung susundin niya lahat. Hindi na kailangang bumili ng prutas. Pero talaga namang hindi komportable si Chen Zi na walang dala. Pero nag-aalala lang siya. Pag nakita niya si In Chanshi, ngumingiti siya ng malaki at masaya. Hinihimas ang balikat ni Chen Zi, nagtatanong kung kumusta siya. Kahit na, diretsong iniwan ang kanyang mahal na anak na babae sa tabi. Kaya naramdaman ni In Wen na siya ay pinapabayaan. Samantala si In Mu, parang mas mature na bersyon ni In Wen. Maganda at matalino. Palaban at magalang. Harapin si Chen Zi na may ngiti. Maayos ang pagkilos. Hindi niya pinadama kay Chen Zi ang anumang hindi komportable. Habang nag-inuman, hinahatak ni In Chanshi si Chen Zi. Hindi rin makatanggi si Chen Zi.
Sa huli, pareho silang nalasing. Sina In Wenwen at ang kanyang ina ang naghatid sa kanya sa kwarto. Kung hindi, baka sa dining area pa siya natulog. Hindi rin maganda ang panahon kahit maulap. Masaya ang lolo. Lubos siyang nasisiyahan kay Chen Zi bilang kanyang manugang. Kaya't uminom pa siya ng ilang baso. Kahit ayaw niyang mapainom, mahirap. Matapos mag-ayos ng sarili. Maingat na pumasok si In Wenwen. Nais sana niyang pumunta sa kwarto ni Chen Zi para alagaan siya. Ngunit nahuli siya ng kanyang ina na tahimik na naghihintay sa sala. Ang late na. Saan ka pupunta? Ma, bakit nandito ka? Biglang umurong si In Wenwen. Naghahanap pa ng dahilan. Ngunit nakita niyang pinapadyak ng kanyang ina ang sofa sa tabi. Lumapit ka at umupo dito. Agad siyang sumunod ng maayos. Hinawakan ng nanay niya ang kamay niya. Malumanay niyang sinabi, ako rin ay galing sa kabataan. Paano ko hindi mauunawaan ang iniisip ng mga kabataan ngayon? Sobrang nahihiya ang mga sinasabi niya sa English. Sa totoo lang, hihi. Naiintindihan ko na walang masama dyan. Pinisil niya ang kamay niya at niyayakap siya. Hindi ito ang gusto kong sabihin. Kundi talagang gusto mo siya. Hindi ka makaalis sa kanya. Yenel, pagdating sa bagay na ito, walang pag-aalinlangan ang English. Agad siyang tumango. Talaga namang may kakayahan siya. O maasa lang sa iba. Hindi masaya si In Wenwen na sabihin na talaga siyang may kakayahan. Nang matakot, umiti ang ina, hindi ko sinasabi na duda ko siya. Pero gusto kong sabihin, kung hindi ka makaalis sa kanya, at siya ay may tunay na kakayahan, na nakasalalay sa kanyang kakayahan na mapasaya ka, kaya maghanda ka na. Anong paghahanda? Ning Wenwen nagulat. Siyempre, ang ina mo ay humihikbi sa iyong mataas na paningin. Alam na alam ko ito kaysa kanino paman. Kung kaya mong magustuhan, ibig sabihin, mahusay talaga ang kanyang kakayahan. May kakayahan pa at may suporta ka pa. Basta't walang masyadong problema. Ang magiging tagumpay niya sa hinaharap ay hindi. Magsasabi ako sa madaling salita, na ang isang lalaking may kakayahan, ay talagang hindi mo kayang iwanan. Dapat handa ka sa kung anumang mangyari. Ang ganitong uri ng lalaki, hanggat humihina, ay walang hindi nagiging mapaghanga. Nasa puntong ito, umiti siya ng may sariling pagpapatawa. Dahil sa nakakahiya na tanong, may mga salitang gustong sabihin pero, hindi alam kung paano sasabihin. Akala mo ba na hindi ko alam ang mga kalokohan ng tatay mo? Isa lang siyang matalinong babae, na hindi kailanman naghahanap ng gulo para sa sarili. Siyempre, hindi katulad ko. Mayroon kang suporta namin. Kahit anong pagpili ay kaya mong tiisin. Pero sa kabuuan, kailangan mong maging handa. Ayos lang, hindi makatulog ang matandang ito. Huwag mong seryosohin ang mga sinasabi ko. Sige na, hanapin mo ang boyfriend mo. Agad siyang tumayo at naglakad patungo sa kwarto. Si Ding Wenwen ay umupo ng ilang sandali bago tumayo. Ang patutunguhan ay hindi nagbago. Lasing siya. Kailangan siyang alagaan. Umaga ng ika-isa. Sa ilalim ng gusali kay ng Hongding International. Nakasalubong ni na Chen Zi at ang grupo ni Sekretaryo Zhang. Isang grupo na may 20 tao. Punong-puno ng sigla. Kitang-kita ng mga bihasang kawal. Tinawag si Pangulong Chen at Sekretaryo Zhang na agad nang umiti at nagsalita. Magandang araw, Pangulong Chen, boses nila ay malakas na nagsalita. Kasabay nito, bawat isa ay medyo may curiosity. Nakatingin sa batang lalaki sa harap nila. Siya ba yung nakakuha sa anak ng chairman? Ang gwapo nga, gwapo talaga. Sandali, bakit siya ang kasama? May isang binatang may gitnang bahagi ng buhok sa gitna sa crowd. Pagkatapos makita ang hitsura ni Chen Zi, biglang nagkaroon ng tremor sa kanyang mga mata. Nagtataka ang isang middle-aged na babae na katabi niya. Nakikilala si Chen Zi ha? Yung nakakuha ng perfect score sa college entrance exam. Nainis pa nga ako sa internet noon tungkol sa kanya. Napailing ang kanyang babae kasama. Bulong mo na ang lihim na ito ay dapat mong itago ng mabuti. Kung hindi, may masamang mangyayari sa'yo. Narinig ko na ang chairman ay may nakatakdang manugang na hindi magbabago kahit anong mangyari. Kapag nalaman ito ng iba, wala na ang magandang trabaho mo. Alam ko ba hindi? Ang mukha ng lalaking may gitnang bahagi ay tila malungkot. Biglang tumingin sa kasamang babae. Ate Liu, hindi mo ako ibebenta, di ba? Depende sa iyong pag-ugali. Ang kasamang babae ay nagtakip. Nang bibig at nagtatawa, nandito na lahat. Isang sigaw ng magandang araw, Ginoong Chen. Pagkatapos ay lumapit si Sekretarya Zhang. Lahat sila ay mga magagaling na tauhan. Maaari na tayong magsimula sa trabaho. May ilan pang tao. Inaasikaso ko silang bumili ng mga kaugnay na gamit sa opisina. Dapat ay darating sila sa loob ng isang oras. Naka-install na rin ang mga sign logo at iba pa. Bukod dito, Ginoong Chen, nag-ulat din ako sa'yo. Pumikit si Chen Zi. Sekretaryo Zhang, ang ibig mong sabihin ay utos ng chairman. Umiti siya at sabi, bagong tatag pa lang ang future technology. Kaya kulang pa sila sa tao. Kaya medyo kakayanin ko naman ang aking kakayahan. Kaya ang susunod kong tungkulin ay tulungan si Ginoong Chen sa pag-asikaso ng iba't ibang bagay sa future technology. Ang negosyo ng future technology. Sana ay hindi magsawa si Ginoong Chen sa akin. Paano naman nangyari yan, ang saya naman noon. Magpapasalamat din si Uncle Ying. Para hindi masyadong masaya si Chen Zi. Ang pagkakaroon ng isang mahusay na sekretarya ay talagang nakakatipid ng maraming effort. Hindi lang dahil maganda siya. At hindi rin dahil may ginagawa siyang sekretarya. Walang ginagawa, sekretarya lang. Chen Zi. Ngayon, wala na akong isip para sa mga bagay-bagay. Kailangan kong ituon ang aking isipan sa paggawa ng teknolohiya sa hinaharap. Kailangan kong hanapin ang CA 739. Sa huli, ang teknolohiya sa hinaharap ay hindi lamang para sa paggawa ng mga manned submersibles. Ito rin ay simula ng paglalakbay ni Chen Zi patungo sa hinaharap. Kung walang malaking pagkakamali sa plano. Sa hinaharap, mauunawaan ko ang mga kaalaman at teknolohiya. Laging dumarami. Laging nagiging mas mayaman. At upang maisakatuparan ito, kailangan ng isang grupo na magkakasamang nagtutulungan sa isang layunin.
Ang hinaharap ng teknolohiya ay ang lubid na ito. Lumiko si Chenzi. Isang sulyap lamang. Medyo nasiyahan. Nakita niya sa bahagi ng impormasyon sa palapag sa dingding ng lobby. Ang hinaharap na teknolohiya sa ika-18 palapag. At Chenzi ang pilak na font ay puno ng teknolohiya, estado ng operasyon. Estado ng operasyon. Ang logo ay isang pinadaling digital na mata, estado ng operasyon. Parang pananaw ng Terminator. Napaka-futuristic. Nakikita mo ba ang isang bahagi ng hinaharap? Ngumiti si Chenzi. Murmur niya ang ating hinaharap. Ang teknolohiya ay hindi lamang tungkol sa pagtingin sa isang bahagi ng hinaharap, kundi dapat din itong mahigpit na hawakan. Mahigit 20 tao, hindi talaga kasya sa isang elevator. 2 elevator ang eksakto. Magaling si Sekretarya Zhang sa kanyang trabaho. Napaka-maingat sa loob ng ganitong maikling panahon. Kahit ang mga disenyo sa mga pindutan ng elevator ay pinalitan na ng logo ng makabagong teknolohiya. Pagbukas ng pinto ng elevator, ang makikita, buong pasilyo at ang resepsyon ng kumpanya. Puno ito ng mga elemento na may kaugnayan sa hinaharap na teknolohiya. Ang mga kaugnay na karatula ay na-install na ng maayos. Napakaangkop. Magaling si Sekretaryo Zhang. Binibigyan ni Chenzi ng thumbs up. Ngumiti ang huli at sinabi, Ginoong Chen. Kung may hindi ka nasisiyahan, maaari mong ipahayag. Agad kong kukontakin ang mga tao para ayusin ito. Magandang maganda, lalo na sa ganitong maikling panahon. Sige, ganyan na muna. Masaya si Chenzi. Pagbukas ng pinto, pumasok ang lahat. Pinaalala ni Sekretaryo Zhang kay Ginoong Chen. Dapat ba tayong pumunta sa silid ng pulong para magdaos ng meeting? Wag na, umiling si Chenzi. Bakit pa natin sasayangin ang oras? Miu, agad na estado ng negosyo. Nagsalita siya ng malakas sa bulwagan, huminto kayong lahat. Ang mga bagay sa trabaho ay ayusin ni Sekretarya Zhang para sa inyo. Tungkol sa iba pa. Sa tingin ko, wala itong saysay. Pagsasayang ng oras at walang laman na pangarap. Pagsusulong ng kulturang mapaghiganti. Sa tingin ko, wala itong katotohanan kumpara sa pera. Sa hinaharap, ang teknolohiya ay magpapatupad ng sistemang nakabatay sa mga tungkulin. Ang inyong mga nakatataas ay mag-aayos ng inyong mga gawain araw-araw batay sa aktwal na sitwasyon. Ito rin ang mga pamantayan sa pagsusuri. Basta't makamit ang mga kinakailangang benepisyo, wala ni isa ang mawawala. Siyempre, hindi rin kayo dapat matakot na mahirapan ng inyong mga nakatataas. Kung sa tingin ninyo ay hindi makatarungan, maaaring magulat ng mas mataas sa antas. Magpapadala ng tao ang itaas mo para magsiyasat. Kung may problema, direktang papatawan ka ng dismissal ng supervisor mo. Sa kabuuan naman, sana sa hinaharap ang ating teknolohiya ay hindi na mag-overtime. Kung talagang kinakailangan mag-overtime, hindi ka mawawala ng bayad sa overtime, isang sentimo man. Sana lahat ay pumasok at umuwi ng tama sa oras. Siyempre, nagtatrabaho tayo para kumita, hindi dahil gusto natin magtrabaho. Hindi dahil masaya tayo sa trabaho. Kapag oras na para magpahinga, magpahinga tayo. At saka, makikipag-usap ako kay Sekretarya Zhang. Magkakaroon tayo ng flexible na oras ng trabaho. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, kung may anak kayo sa bahay, kasal na pareho ang nagtatrabaho, at walang oras para alagaan sila. Maaaring piliin ng kusa ang oras ng trabaho, na nagtatrabaho ang mag-asawa sa iba't ibang oras, para alagaan ang anak at solusyonan ang mga problema. Basta't natatapos lang ang mga gawain araw-araw, ayos na. Ayaw niyang maghintay ng matagal sa meeting. Hindi rin gusto ang pagsasamantala sa mga empleyado. Kahit na mas malaki ang kita doon. Pero hindi ba't masakit sa konsensya? Siyempre, marahil ito rin ay dahil may golden touch siya. Kaya't may lakas ng loob siyang sabihin ito. Hindi alam ni Chenzi ito. Pero alam niya na noong siya ay naging empleyado sa nakaraang buhay. Talagang kinamumuhian niya ang pagsasamantala sa mga empleyado. Iba't ibang sistema at paraan ng trabaho tulad ng internal competition ng mga empleyado. Kaya siya noon ay nag-isip. Anong uri ng kumpanya? Anong uri ng paraan ng trabaho ang pinakagusto ng mga empleyado? Dapat ang sahod ay nangunguna sa industriya. Dapat may tiyak na dami ng trabaho. Hindi naman pwedeng tingnan na lang kung tapos na sila. Agad-agad ay bibigyan sila ng bagong gawain. Sa huli, isang tao ang gumagawa ng trabaho para sa maraming tao. Ngunit isa lamang ang sweldo na natatanggap.